Isang coach na bigo at isang batang itinuring na talunan. Akala ng lahat, hanggang dito na lang sila, pero nagkakamali kayo. Samahan niyo akong silipin ang kwento ng determinasyon sa mundo ng medalist. Si Tsukasa ay nag-skating sa isang ice rink. Maraming mga bata rito. Bigla siyang nabangga ng isang maliit na batang babae. Ang kanyang ekspresyon ng sakit ay nagpakaba sa bata. Pagkatapos nito, ang maliit na batang babae ay tumakbo palayo sa takot. Hula niya na ang bata ay nasa 5 taong gulang pa lamang. Ninanais niya na sana ay nagsimula rin siya noong ganoon siya kabata. Siguro sa ngayon ay naging isa na siyang matagumpay na atleta. Sinimulan niya ang kanyang karera sa edad na 14. Pinuna pa nga siya sa pagiging masyadong matanda. Pagkatapos, si Tsukasa ay muling nabangga ng 2 pang maliit na batang babae. Ang sakit ay lalong tumindi. Ang kanyang layunin sa pagpunta rito ay upang maipakilala sa isang trabaho. Naglakbay siya hanggang Yokohama ngunit wala pa ring nakitang sinuman. Hindi niya alam ang gagawin hanggang bukas. Bigla niyang napansin ang isang batang babae na umaaktong kahina-hinala. Ang batang iyon din ang bida ng pelikula, si Inori. Lumapit siya at nagtanong ng ilang mga katanungan. Tinanong niya ang tungkol sa kanyang mga magulang at nais din makita ang kanyang tiket. Sigurado siya na hindi ito nagbayad para sa kanyang entry ticket. Si Inori ay patuloy na tumatakbo palayo. Si Tsukasa ay bigo dahil nagtrabaho siya ng gusto upang pambayad sa sarili niyang tiket, kaya kahit ang mga bata ay hindi dapat mag-skating ng libre. Gustong magpaliwanag ng receptionist sa kanya, ngunit para kay Inori, ang pagtakbo palayo pa rin ang pinakamagandang opsyon. Determinado si Tsukasa na habulin siya. Nakarinig siya ng tunog na nagmumula sa isang eskinita at pagkatapos ay natuklasan niya na umakyat ito ng mataas. Ngunit pagkatapos, si Inori ay nadulas at nahulog. Nagmadali si Tsukasa upang iligtas siya, ngunit ang backpack nito ay tumama mismo sa kanyang mukha. Pagkatapos nyon, inakala ni Inori na namatay na siya at nagsimulang umiyak, ngunit si Tsukasa ay ayos lang. Pagkatapos ay sa wakas ay naintindihan niya ang lahat. Ang kondisyon para makapasok si Inori sa skating rink ay ang manghuli ng mga uod at ibigay ang mga ito sa receptionist. Dahil ang matandang lalaki na iyon ay nag-aalaga ng maraming alagang ibon, kailangan niya ng maraming pagkain. Ipinipilit ni Inori na hindi siya nagsisinungaling. Mula roon, ang 2 sa kanila ay naging magkakilala. Natanto ni Tsukasa na alam ni Inori na ang kanyang mga ginagawa ay mali, kaya pinayuhan niya ito na huwag na itong gawin pa dahil kung ang lahat ay magbabayad gamit ang mga bagay na tulad nyon, ang skating rink ay tiyak na malulugi. Napansin niya ang isang libro sa backpack ni Inori. Nakaramdam siya ng nostalgia dahil nabasa na rin niya ito noon. Nang buksan niya ito, nakakita siya ng maraming mga nota sa loob. Ipinaliwanag ni Inori na talagang gusto niyang mag-skating ngunit natatakot siya na baka hindi payagan ng kanyang ina sa pangambang baka siya masaktan. Kaya naman iniisip niya na maaari siyang mag-self-study sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa libro. Pinayuhan siya ni Tsukasa na maging tapat sa kanyang ina. Iniwan din niya rito ang impormasyon para sa mga kontak ng mga skating club sa Nagoya. Gusto niyang makipag-usap ito sa kanyang ina upang malaman kung aling paraan ng pag-aaral ang magiging angkop. Nagtaka si Inori kung saang skating team siya coach. Sinabi ni Tsukasa sa kanya na hindi siya coach sa anumang paraan. Sa oras na ito, kailangan na niyang umalis. Bago umalis, tinanong niya si Inori kung ilang taon na ito. Sumagot si Inori na siya ay 11 taong gulang pa lamang. Sinabi niya rito na ang edad na ito ang pinakamagandang oras upang maging isang professional athlete, kaya umaasa siya na seryosong makikipag-usap ito sa kanyang ina. Noong gabing iyon, bumalik din si Inori sa bahay ngunit muli, wala pa rin siyang lakas ng loob na pag-usapan ito. Sa paaralan, si Inori ay nakahiwalay din sa kanyang mga kaklase dahil anuman ang kanyang gawin, hindi niya ito nagagawa ng maayos. Ang tanging bagay na gusto niya ay ang mag-skating. Plano niyang humukay ng maraming uod para makapasok siya sa skating rink ng libre. Bigla niyang naalala ang mga salita ni Tsukasa. Iniisip ni Inori ang kanyang sarili bilang tunay na walang silbi. Nang sumunod na araw, si Tsukasa ay naipakilala sa isang trabaho bilang assistant coach ni Hitomi. Noon, silang 2 ay nakarating sa finals ng pambansang kompetisyon, ngunit iniisip ni Tsukasa na hindi siya sapat na bihasa. Noong taon na iyon, ang pag-abot sa finals ay dahil lahat kay Hitomi. Gusto talaga nitong bumuti ang buhay ni Tsukasa. Ang pagiging assistant coach ay isa ring magandang trabaho. Hindi inaasahan, may dumating upang makita si Hitomi. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Itsuka.
Masayang-masaya si Hitomi dahil naghihintay siya rito, at si Itsuka ay lumabas na ina ni Inori. Nagulat si Tsukasa na muli siyang makita. Pagkatapos nito, nagkaroon sila ng pag-uusap. Ipinakilala ni Hitomi ang beginner's training course. Masayang-masaya si Tsukasa na nang-ahas si Inori na makipag-usap sa kanyang ina. Ang ina ni Inori ay may karanasan din sa pagpili ng mga skating course dahil ang nakatatandang kapatid ni Inori ay nag-aral din ng skating noon. Noon, ang kapatid ni Inori ay nagsimulang mag-skating sa edad na 5. Nagsumikap siya ng husto ngunit pagkatapos ay nagkaroon ng aksidente at napilitang huminto. Kaya ngayon, si Itsuka ay sobrang natatakot na baka ang parehong bagay ay mangyari muli. Ang pagganap ni Inori sa paaralan ay napakahina rin. Si Inori ay dinala na sa maraming club ngunit tinanggihan sa lahat ng mga ito. Inisip ng kanyang ina na ang kanyang anak ay hindi na makakasabay pa dahil ang lahat ng mga bata sa kanyang edad ay nagsimula na sa edad na 5 o 6 na taon. Naniniwala pa rin si Itsuka na ang kanyang anak ay hindi kailanman magagawang magtagumpay. Labis na nalungkot si Inori. Ayaw ni Tsukasa na maging ganoon ang mga bagay dahil matatag siyang naniniwala na may pag-asa pa ito. Gusto niyang suriin ang mga kakayahan nito. Masaya si Hitomi tungkol dito. Nakikita niya si Tsukasa bilang tunay na kahanga-hanga. Madali niyang napapanatiling motivated ang bata. Inisip niya na magiging isa siyang mahusay na assistant coach. Inilagay niya ang lahat ng kanyang tiwala sa kanya. Umaasa siya na hindi niya bibiguin si Inori at ang pamilya nito. Samantala, ang mood ni Inori ay hindi masyadong maganda. Iniisip niya na ang lahat ay kanyang kasalanan. Labis na nakisimpat siya si Tsukasa rito. Gusto pa rin niya itong magpatuloy. Sinabi rin niya rito na siya ay naging ganoon din noon. Nakikita niya na si Inori ay tunay na napakatapang. At sa wakas, oras na para magsimula. Pinaalalahanan siya ni Hitomi tungkol sa hindi pagsuot ng helmet. Nagulat si Tsukasa dahil si Inori ay napaka-talented. Nagiging ganap na ibang tao siya sa ibabaw ng ice. Inamin ni Tsukasa na may potensyal talaga ito. Inisip ng ina ni Inori na ang mga ito ay mga mabulaklak na salita lamang upang mahikayat ang kanyang anak sa club. Gusto pa rin ni Tsukasa na magpatuloy si Inori sa ilang basic moves at pagkatapos ay higit pa. Anumang galaw ang sabihin niya, alam ni Inori kung paano ito isasagawa. Pinagtibay ni Tsukasa na dapat sumali si Inori sa club. Medyo nagulat ang ina ni Inori. Patuloy na sinusubukan ni Tsukasa at kinumpirma muli na isa siyang henyo. Naalala niya ngayon na hindi ito kailanman nagpakita ng anumang takot. Nagpasya siyang turuan ito kung paano mag-skating ng mas maganda. Ipinaliwanag pa niya ang tungkol sa kung paano gamitin ang mga blade ng skates. Ang unang hakbang ay tukuyin kung paano gamitin ang inside edge at ang outside edge. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paggabay sa kanya. Maigi at detalyadong tinuturuan siya ni Tsukasa. Ang bawat galaw ay matatag at malinaw. Nagsimula na ring sumubok si Inori na sumunod, ngunit sa sandaling iangat niya ang kanyang mukha, nadapa siya sa yelo. Inamin ni Inori na ang sinabi ng kanyang ina na siya ay walang silbi ay totoo. Patuloy na nagbigay ng pampatibay loob na mga salita si Tsukasa dahil hindi naman lahat ay kayang gawin ang lahat ng perpekto sa unang pagkakataon. Sabay tayong sumubok muli, sabi niya. Pagkatapos nyon, sumubok muli si Inori. Parehong inamin ni Tsukasa at ng kanyang ina na tunay siyang kamangha-mangha. Mabilis matuto si Inori. Labis na naantig ang ina ni Inori rito. Inisip ni Inori na ngayon ay maaari na siyang sumali sa club, ngunit direktang tumanggi ang kanyang ina dahil sa traumatikong nakaraan ng kapatid ni Inori. Kahit na nagsumikap ito ng husto, nauwi ito sa wala. Gusto niyang ang kanyang anak ay makaranas ng maraming iba pang bagay sa halip. Ayaw niyang masayang ang oras at pera ni Inori. Inamin ni Tsukasa na hindi ito mali dahil ang pagsisimula sa edad na 11 ay magiging napakahirap. Nararamdaman ni Inori na kinasusuklaman niya ang kanyang sarili ngayon. Sa sandaling ito, ang tanging gusto niya ay mag-skating. Kahit na alam niyang mahirap ito at maraming tao na ang sumuko, magdudulot din ito ng problema sa kanyang ina at guro sa paaralan. Nararamdaman pa rin niya na siya ay tunay na walang silbi. Ngunit sa ngayon, gusto pa rin ni Inori na mag-skating. Ito ang tanging bagay na nagpapasaya sa kanya dahil kapag nag-skating siya, nalilimutan niya ang walang silbing bersyon ng kanyang sarili. Sinubukan pa rin niyang ibuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman sa kanyang ina. Ang mga luha ay damaloy mula sa kanyang mga mata na parang sapa. Gusto siyang sanayin ni Tsukasa kaagad kahit na hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit iginiit niya na gagawin niya ang lahat upang matulungan si Inori na magtagumpay bilang isang figure skater.
Kahit na ang skating ay nangangailangan ng maraming oras at pera, ang mga pumipili rito ay tiyak na mga taong may matinding determinasyon. Nagpatuloy si Tsukasa sa pagbubukas ng kanyang puso. Pinagnilayan niya ang kanyang sarili at natanto na hindi niya dapat ikumpara ang kanyang sarili kay Inori. Nagpasya siyang magiging coach niya ito dahil alam niyang nagsumikap ito ng husto kaya tiyak na hindi ito mapag-iiwanan. Naniniwala siya na magiging isa itong kahangahangang atleta. Determinado si Tsukasa na tulungan si Inori na makipagkompetensya sa pambansang kampyonato. Yumukod siya ng tapat, humihingi ng pahintulot na gawin ito. Tinanggap ito ng ina ni Inori. Si Inori, na labis na naantig, ay malinaw na ipinakilala ang kanyang buong pangalan. Kinilala ni Tsukasa na ang kanyang pangalan ay napakaganda. Pagkatapos nyon, ang dalawa sa kanila ay nagsimula ng kanilang pagsasanay ng magkasama. Inamin ni Inori na ang kanyang mga braso ay sobrang sakit pagkatapos. Patuloy na pinalakas ni Tsukasa ang kanyang loob. Sinabihan niya itong patuloy na itulak ang sarili at lalo siyang lalakas. Tuwang-tuwa siya sa talento ni Inori. Ang kanyang sigla ay nagparamdam pa sa bata ng kaunting takot. Uminom ng tubig si Inori, nagpahinga, at pinanood ang mga tao sa paligid. Nakikita niya na ang lahat ay napakabihasa. Inisip niya na kahit na napuri na siya, wala pa siyang nakakamit na anuman. Dumating din ang ina ni Inori. Inisip ni Tsukasa na oras na para kumuha siya ng certification test. Nagsimulang ipaliwanag ni Tsukasa ang ranking system ng mga figure skating certificate. Makakatanggap si Inori ng badge sa tuwing papasa siya sa isang pagsusulit sa bawat level. Ito ang pagsusulit na nagtatakda ng antas ng kanyang kasanayan at sa huli ay ang landas patungo sa internasyonal na kompetisyon. Ipinakita rin ni Hitomi kay Inori ang sarili nitong mga badge. Sa pagtingin sa mga ito, labis na ninais ni Inori na kolektahin ang lahat ng iyon dahil sa paraang iyon, ang lahat ay hahanga sa kanya. Nagpasya si Inori na gagawin niya ito. Agad niyang ninais na kumuha ng pagsusulit ngayon na. Sabi ni Hitomi, pagkatapos ng pagsusulit na ito, magagawa na niyang mag-spin at tumalon. Magagawa na rin niyang ihanda ang sarili niyang programa. Tuwang-tuwa si Inori, at pagkatapos ay mabilis na lumipas ang 2 linggo. Dumating si Inori at ang kanyang ina sa lugar upang maghanda para sa pagsusulit. Abala ang kanyang ina sa telepono at pinahintay muna si Inori sandali. Aksidenteng nakatagpo ni Inori ang isang kakaibang lalaki. Ang lalaking iyon ay pumupulot ng basura at inilalagay ito sa basurahan. Nang makatanggap siya ng tawag sa telepono, agad niyang dinurog ang telepono. Nasaksihan ni Inori ang lahat at lubos na nagulat. Pagkatapos ay dumating din si Inori sa venue. Isang level 5 exam ang nagaganap doon. Isang batang babae ang nabigong tapusin ang kanyang routine kaya tinanggap niya na kailangan niyang sumubok muli sa susunod na pagkakataon. Ang beginner level exam ni Inori ay magaganap sa pagtatapos ng araw. Biglang nawala si Inori sa kung saan. Lumalabas na sobrang kinakabahan siya kaya nanghuli siya ng mga uod. Iyon ang nagpaparamdam sa kanya ng pinakapanatag. Kapag malungkot ako, saan ako pupunta? Kapag malungkot ako, nanghuhuli ako ng mga uod. Hindi inaasahan, nakatagpo ni Inori ang isa pang batang babae. Ang batang iyon ay nakasuot ng damit na nagpasaya ng husto kay Inori dahil mukha siyang isang prinsesa. Agad na ninais ng batang babae na makipagkaibigan kay Inori dahil hula niya na pareho silang skater. Biglang may isa pang taong lumitaw. Tinanong niya ang batang babae kung nahanap na ba nito ang kanyang mga gamit. Sumagot ito na nahanap na niya. Natuklasan din niya na ang telepono ay nadurog kaya hindi siya makontak. Pagkatapos ay bumaling siya upang magtanong kay Inori. Kinutsyapan niya si Inori, tinawag itong isang pangit na pritong hipon, at agad siyang nakatanggap ng malakas na sampal sa mukha. Gusto ng batang babae na humingi siya ng paumanhin kaagad. Galit siyang naglakad palayo. Inisip niya na kung ang mga taong magkasing edad ay hindi magkakilala, wala silang iba kundi mga walang kwentang tagalabas. Kung hindi mo alam kung paano mag-skate, huwag kang umasang makikipag-usap. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik din si Inori. Lalong sumama ang kanyang mood. Natanto ni Tsukasa na nanghuli ito ng mga uod. Walang ideya ang lahat kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay oras na para sa kompetisyon ni Inori. Hindi pa rin siya panatag. Nagbigay ng payo si Tsukasa upang matulungan ang kanyang estudyante na kumalma, ngunit hindi pa rin ito masyadong epektibo. Sinubukan ni Tsukasa ang ibang diskarte. Gusto niyang hawakan ni Inori ang kanyang daliri, pagkatapos ay ituloy sa isa pang daliri, pagkatapos niyon ay pagdikitin ang kanilang mga daliri, at sa wakas ay kumalma na si Inori.
Ninais pa rin ni Tsukasa na mag-relax lamang ito gaya ng ginagawa niya sa practice. Gusto ni Inori na humawak sa jacket string nito hanggang sa magsimula ito. Inisip ni Inori na parang ang mga uod na iyon. Pagkatapos ay turn na ni Inori. Nagsimula siyang maingat na alalahanin ang kanyang mga ginawa. Naalala rin niya ang paggabay ng kanyang coach. Nagsimula siyang sumunod sa gabay na iyon. Napakahusay ng kanyang ginagawa. Kinontrol ni Inori ang kanyang katawan at pinamahalaan ang kanyang mga skates ng napaka-epektibo. Ang kanyang pagtatanghal ay natapos na. Bilang resulta, umasa si Inori. Binati siya ng lahat. Inisip ng kanyang ina na ang kanyang anak ay nararapat talagang magpatuloy sa skating, ngunit nang mabanggit ang kanyang kapatid, hindi masyadong masaya si Inori. Bumalik si Inori sa locker room. Nagtaka siya kung magagawa ba niya ng maayos sa susunod na level. Pagkatapos ay nakarinig siya ng ilang hindi magagandang salita tungkol sa kanyang sarili. Sabi nila, sa edad na 11, ang kanyang level ay hanggang doon lang. Pagkatapos nyon, muli niyang nakatagpo ang batang babae na naka-princess dress. Inamin ng batang iyon na si Inori ay isang ang baguhan. Nabalitaan din niya ang mga taong pumupuna kay Inori. Inisip ng batang babae na wala silang alam tungkol sa skating pero nangangahas na magsalita ng ganoon. Pagkatapos ay tinapos niya ang pagtatali sa sariling buhok at isinama si Inori. Natanto ng lahat na iyon pala ay si Hikaru. Hindi makapaniwala si Inori na nakatagpo niya ang batang hinahangaan niya, ang National Novice B Champion. Ang dalawa sa kanila ay nagmadali sa yelo ng magkasama. Inamin ni Inori na sa isang tulak lang, si Hikaru ay nagpapadulas na parang hangin. Inamin niya na ang mga salita ni Tsukasa ay ganap na tama. Hinayaan din ni Inori ang sarili na mag-skate kasama si Hikaru. Patuloy na sumusulong si Hikaru. Nagpasya si Inori na huwag magpatalo. Tumalon at umikot si Hikaru, bumaba ng kamangha-mangha. Nawalan ng focus si Inori sa panonood sa kanya. Pagkatapos ay nabangga ang dalawa sa isa't isa. Masayang-masaya si Hikaru na nakakasabay si Inori sa kanyang bilis. Inisip ni Inori na sobrang cool ni Hikaru at gusto niyang makatalon ng ganoon din dahil hindi pa siya nakakakita ng pagtalon ng ganoon kalapit noon. Ang salitang, amazed, ay nakasulat sa buong mukha niya. Alam ni Hikaru na ang kasalukuyang antas ni Inori ay hindi pa sapat, ngunit gusto pa rin ni Inori na turuan siya ni Hikaru ng talon na iyon kaagad. Naging obsesyon ito na nakatatak sa kanyang isipan. Gusto niyang makatalon ng ganoon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay naiyak siya dahil kahit magkasing edad sila, ang agwat sa pagitan nila ay masyadong malawak. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Hikaru dahil hindi niya alam kung paano magturo sa iba, ngunit masayang-masaya siya na nakilala si Inori. Muling ipinakilala ng dalawa ang kanilang mga pangalan sa isa't isa. Tuwang-tuwa si Hikaru na makapag-skate kasama si Inori. Umaasa siya na makakapagpatuloy sila sa susunod. Ibinahagi rin ni Hikaru ang kanyang libreng oras dahil hindi fixed ang kanyang schedule. Gusto niyang mag-practice hanggat maaari. Umaasa siya na ganoon din ang gagawin ni Inori, ngunit natatakot si Inori na baka hindi payagan ng kanyang ina. Si Hikaru, na walang ina, ay hindi masyadong maintindihan kung bakit, ngunit umaasa pa rin siya na tapat na sasabihin ng kanyang kaibigan ang lahat sa ina nito. Ang dalawa sa kanila ay nagpatuloy ng masaya ng magkasama. Ibinunyag pa ni Hikaru ang dahilan kung bakit siya nag-eensayo ng husto. Wala itong iba kundi ang kanyang pangarap na maabot ang Olympics. Patuloy siyang nagbigay ng payo sa kanyang kaibigan. Sabi niya, dapat ibahagi ng isa ang kanilang pangarap sa lahat. Umaasa rin si Hikaru na makatagpo si Inori sa susunod na kompetisyon. Pagkatapos ay nagpaalam ang dalawa sa isa't isa. Gustong-gusto ni Inori na maging katulad ni Hikaru. Pagkatapos nyon, dumating si Tsukasa at binigyan siya ng isang bagay. Nang buksan niya ito, sa loob ay isang badge. Ito ang pinakaunang badge ni Inori. Binati muli ni Tsukasa ang kanyang estudyante. Ninais niya na magpatuloy si Inori sa pagsisikap ng higit pa. Hindi inaasahan, ibinunyag niya na gusto niyang maging isang professional athlete. Itinanong niya kung matutulungan ba siya ng kanyang guro. Kahit na alam niyang magiging napakahirap nito at puno ng mga hadlang, gusto pa rin ni Inori na maging pinakamagaling. Gusto niyang maabot ang Olympics at manalo ng gold medal. Umaasa siya na tutulungan siya ng kanyang guro. Nangako rin si Tsukasa na tutuparin ang pangarap ng kanyang estudyante. Nag-fist bump ang dalawa at gumawa ng pangako. Ang kanilang susunod na layunin ay ang makapasa sa level 1. Pagkatapos nyon, nakipag-usap si Inori sa kanyang ina. Pinayagan lamang siyang mag-skating hanggang middle school. Nangako si Tsukasa na susubukang isali siya sa kompetisyon ng mas maaga.
Inisip ni Inori ang eksenang iyon at lumiwanag ang kanyang mukha sa tuwa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Tsukasa ang higit patungkol sa kompetisyon. Ito ang Mocup, isang medyo sikat na kompetisyon na ginaganap tuwing tag-init. Ang kompetisyong ito ay may mga kategorya para sa bawat level. Ang bawat level ay may sariling mga premyo. Umaasa si Tsukasa na silang dalawa ay mananalo sa kompetisyon. Gusto niyang patunayan sa kanyang ina na kaya niya talaga itong gawin. Binanggit ni Inori si Hikaru. Nagtaka siya kung sasali rin ba si Hikaru sa kompetisyon. Hula ni Tsukasa na baka pumasok ito sa Novice A o B na kategorya. Inamin ni Inori na ang kanyang kaibigan ay 10 hakbang na ang layo sa kanya. Nagulat si Tsukasa na itinuturing ng kanyang estudyante ang Novice Queen bilang isang karibal, ngunit dahil 5 ranggo ang layo nito, inisip ni Inori na hindi iyon mahalaga. Ang kanyang layunin sa pagkakataong ito ay manalo lamang sa beginner division. Ang unang araw ng club debut ni Inori ay sa wakas ay dumating na. Nagpakita pa rin siya ng sobrang takot na saloobin, ngunit ang lahat ay masaya na makilala si Inori. Susunod ay ang unang pagkakataon ni Inori na mag-skating na may musika. Tiwala si Tsukasa na ang lahat ay hahanga sa kanya, ngunit walang nagawa si Inori kundi makaramdam ng takot. Nang muling patugtugin ang musika, ang kanyang mga galaw ay parang isang robot. Pagkatapos ay sa wakas ay nagsimula na siya at naging matagumpay ang isang spin, ngunit pagkatapos nyon ay nanigas siya na parang estatwa. Hula ni Tsukasa na baka nakalimutan nito ang supplementary lesson, at pagkatapos ay natukoy na ang dahilan. Nahihiya siya habang nagpa-practice. Nahihiya dahil inisip niya na pinagtatawanan siya ng iba sa kanyang mahihinang talon. Biglang iminungkahi ni Tsukasa na sabay silang mag-skate. Ang pagsasanay ng magkasama ay makakatulong kay Inori na masanay at hindi na mahiya pa. Ngunit habang tumatagal, naramdaman niya na lalo pa siyang namumukod-tangi. Pagkatapos ay binuksan ang musika. Nagsimulang mag-skating si Tsukasa sa musika. Nagsimula ring sumunod si Inori sa mga galaw ng kanyang guro. Inamin niya na ang kanyang guro ay parang isang record na umiikot ng umiikot. Hindi niya inaasahan na magiging ibang-iba ito sa karaniwan niyang sarili. Sumang-ayon din ang lahat na si Inori ay may kahanga-hangang guro. Muling nabighani si Inori ng husto, 40 araw bago ang kompetisyon, hindi pa rin magawa ni Inori ang parehong magagandang galaw gaya ng sa kanyang guro, ngunit patuloy niyang sinusubukang makuha ang mga ito anuman ang mangyari. Napansin ni Hitomi na nag-e-enjoy siya ng husto habang nag-skating. Biglang may sumiklab na malaking pagtatalo sa ring. Isang batang babae ang malakas na nakikipag-away sa kanyang coach. Ang dalawa sa kanila ay patuloy na nagbabangayan. Determinado ang batang iyon na harapin ang kanyang coach ngunit sa halip ay nabangga niya si Tsukasa. Ang dapat sana ay paghingi ng paumanhin, ngunit tumanggi pa rin ang batang iyon na humingi ng tawad. Inisip niya na kasalanan nila dahil mabagal sila at hindi tumabi sa kanya. Bigla ring natuwa ang batang iyon kay Inori. Pagkatapos nyon, inanyayahan si Inori para sa tsaa at cake. Si Mario Nachi ay coach ni Rayuka. Ipinakilala ni Inori ang kanyang sarili. Natanto ni Rayuka na si Inori ay 2 baitang ang tanda sa kanya. Ang batang iyon ay nagpasya na naiinom siya ng maraming gatas upang puntiryahin ang Olympics. Masayang-masaya ang ina ni Rayuka na ang kanyang anak ay nagkaroon ng bagong kaibigan. Natuwa rin si Inori na nakakuha siya ng isa pang kaibigan. 23 araw bago ang kompetisyon, ang relasyon sa pagitan ni Inori at Rayuka ay naging mas malapit. Nagbahagi pa si Rayuka ng mas maraming impormasyon tungkol sa kanyang sarili. Nagbigay din siya kay Inori ng mas maraming payo ngunit mukhang hindi ito masyadong angkop para kay Inori. Ang kanilang pananaw sa skating ay ganap na magkaiba. Ayaw na ni Inori na bumalik sa paggawa ng lahat ng mag-isa. Labis na sumama ang loob ni Rayuka dahil nasaksihan niya ang lahat tungkol kay Inori. Palagi siyang may mga matatandang tumutulong sa kanya. Nagpasya si Rayuka na makikipagkompetensya siya kay Inori sa beginner division at mananalo siya anuman ang mangyari. Sumpa niya na hinding-hindi siya matatalo sa isang taong tulad ni Inori. Pagkatapos nyon, kinilala rin ni Inori ang talento ni Rayuka. Malinaw na alam at pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa talento ni Rayuka at Nachi. Pagkatapos ay pinagnilaya ni Inori ang kanyang sarili. Dumating si Tsukasa at natanto ang problema. Mayroon siyang paraan upang bigyan ang kanyang estudyante ng pagkakataon na puntiryahin ang unang pwesto. Itinanong niya kung gusto bang subukan ni Inori. May 3 linggo na lamang ang natitira bago ang kompetisyon. Nagrepresenta si Tsukasa ng 2 paraan kay Inori. Ang isa ay ang strawberry cake, ang isa naman ay ang taiyaki cake.
Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag ng strawberry cake na paraan, ngunit kung mabigo ito, hindi na ito magiging strawberry cake. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang taiyaki cake na paraan. Gusto niyang pumili si Inori ng isa sa dalawa. Ginawa ito ni Tsukasa upang matulungan si Inori na bumuo ng sariling opinyon. Siya ang mananagot, gayon din ang haharap sa kahihinatnan ng kanyang pinili. Ang prosesong ito ay makakatulong sa kanya na maging isang one-of-a-kind athlete. Gusto niyang ang kanyang estudyante ay maging isang taong kayang lakaran ang sarili nitong landas. Natatakot si Inori na baka maling paraan ang mapili niya. Kung gayon, baka humantong ito sa kanyang pagkatalo at pagkabigo ng lahat. Nangako pa rin si Tsukasa na gagabayan siya tungo sa tagumpay anuman ang mapili rito. At ang huling pinili ni Inori ay ang taiyaki na paraan. Ang proseso ng pagsasanay ay nagpatuloy, 13 araw na lamang ang natitira bago magsimula ang kompetisyon. Nakatutok lamang si Inori sa skating gamit ang paraang iyon. Pagkatapos ay makalipas ang ilang araw, ang kanyang pag-unlad ay lalong tumaas. Maging si Nachi ay inamin na siya ay masyadong bihasa. Inisip niya na mababaliw si Ryuka kung matatalo ito kay Inori, kaya nagpasya siyang dapat may gawin siya tungkol dito. Isang linggo bago ang kompetisyon, lalong naging mahusay si Inori sa pag-spin. Ang kanyang balanse ay umabot na sa isang ganap na bagong level. Ang kanyang mga galaw ngayon ay mas matalas kaysa noon. Sa kasalukuyan, ang lahat ay mukhang napakaganda na. Hula ni Hitomi, naisip na niya ang uri ng atleta na gusto niyang maging. Ngunit pagdating sa double salchow, nabigo si Inori. Para naman kay Ryuka, nagtagumpay siya sa double salchow. Nakita ito ni Nachi bilang isang turning point. Sigurado siya na si Ryuka ang makakakuha ng tagumpay. 4 na araw bago ang kompetisyon, nag-aalala sina Tsukasa at Hitomi tungkol sa double salchow ni Inori. Ang dalawa sa kanila ay nagkakalkula kung ano ang gagawin sa kanyang pagtatanghal. Agad pagkatapos nyon, ninais ni Tsukasa na pumunta at tingnan ang ilang bagay. Sa daan, nakatagpo siya ng isang aso. Lumabas na isa itong ligaw na aso. Nang subukan niyang hulihin ito, ang aso ay umikot-ikot ng pabilog. Bigla itong nagparamdam kay Tsukasa ng isang bagay. Agad siyang pumunta kay Inori at ninais na subukan nito iyon. Ang aso ay naibalik na sa may-ari nito. Gusto ni Tsukasa na isipin ni Inori ang pagtiklop ng kanyang mga binti habang nag-skating sa halip na tumalon. Agad na sumunod si Inori sa kanyang mga salita. Sigurado sapat, ito ay isang tagumpay. Isang kahanga-hangang landing. Ang tanging naibulalas ni Tsukasa ay hindi ito kapani-paniwala. Tuwang-tuwa siya na pinili nito ang tamang dessert para sa kanyang sarili. Sinabi rin ni Tsukasa ang lahat kay Hitomi. Ang point value ng talon na ito ay mas mataas kaysa sa double salchow kaya ito ang magiging galaw na hahantong sa kanyang tagumpay. Sigurado si Tsukasa na magtatagumpay ito. Naalala ni Inori ang nakaraan, ang araw na sumama siya sa kanyang ina upang panoorin ang kanyang kapatid na makipagkompetensya. Nang makita niya ang magagandang galaw at tekniko ng kanyang kapatid, natanto ni Inori na nahulog na ang loob niya sa figure skating. Balang araw ay magiging kasing ganda rin niya ito. Maaga pa sa umaga, ginising siya ng kanyang kapatid na si Mika. Nagulat si Inori, hindi kakulangin sa pagbabalik ni Mika mula sa Canada. Sabi niya, itinigil na niya ang kanyang kontrata sa trabaho para bumalik at panoorin si Inori na makipagkompetensya. Ang costume ni Inori ay handa na. Inamin ni Mika na tunay itong nakaka-nostalgic. Pagkatapos ay isinukat ni Inori ang kanyang costume. Ang kanyang ina ay nagpuyat buong gabi sa pagtatahi nito para sa kanya kaya nakiusap ang kanyang ina na iidlip muna sandali. Ihahatid siya ng kanyang ama sa kompetisyon. Pagkatapos ay dumating ang mocap skating competition sa Nagoya. Ninais ni Mika na manatiling masayahin at may tiwala si Inori. Pagkatapos ay umalis na siya. Naiwan si Inori na mag-isa at agad na nakaramdam ng pagkabalisa. Pagkatapos maglakad ng kaunti, nakasalubong niya si Ryuka. Si Ryuka ay mag-skate sa huling grupo pagkatapos ni Inori. Naalala rin ni Inori ang hamon ng batang iyon. Nagtaka siya kung pagkatapos bang matapos ang tournament ay magagawa na nilang dalawa na mag-usap ng normal muli. Oras na rin para mag-warm up si Inori. Kararating lang ng kanyang ina. Tapos na ang Group 1 sa pakikipagkompetensya. Ang Group 2 ay ang grupo ni Inori. Naalala niya kung paano siya natakot kahapon ng aksidente siyang napunta sa unang grupo. Alam ni Mika na ang kanyang nakababatang kapatid ay natatakot pa rin ng husto. 4 na minuto na lamang ang natitira bago simulan ng Group 2 ang kanilang bahagi sa kompetisyon. Ang mga competition order numbers ay nagsisimula na ring i-anunsyo. Masiglang pinapalakas ang loob ni Inori ng lahat.
Naniniwala silang lahat na kaya ito ni Inori. Noong bumabalik na ang kanyang tiwala sa sarili, bigla siyang natisod at nadapa ng pasubsob. Mapalad na hindi siya nasaktan. Umaasa pa rin si Tsukasa na ang kanyang estudyante ay mananatiling mahinahon at may tiwala. 2 minuto na lamang ang natitira sa warm-up time, ngunit sa anumang dahilan ay patuloy na natitesed si Inori ng paulit-ulit. Maging si Inori mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Ninais pa rin ni Tsukasa na i-relax nito ang kanyang isipan. Ipinagpatuloy niya ang paggawa ng isa pang warm-up move. Sa pagkakataong ito ang espesyal na talon ni Inori. Sa sandaling tumalon siya, nakita na ni Tsukasa na may mali. Gaya ng inaasahan, nabigo siya agad. Ang warm-up time ay natapos na rin. Ang lahat ay lubhang nag-aalala sa kondisyon ni Inori. Sa changing room, patuloy na sinusubukan ni Tsukasa na palakasin ang kanyang loob at tulungan ang kanyang estudyante na maibalik ang kanyang kapanatagan. Biglang dumating ang kanyang ina na naghahanap sa kanya at gustong makipag-usap ng pribado. Humingi ito ng pahintulot na palitan ng talon ng kanyang anak. Gusto niya ng isang bagay na mas madali para sa bata dahil balak na niyang paalisin ang kanyang anak sa skating. Gayunpaman, narinig ni Inori ang lahat. Ang ina ni Inori mula sa simula ay hindi kailanman ginustong makipagkompetensya ang kanyang anak, ngunit nakita ni Tsukasa ang kompetisyong ito bilang isang bagay na makakatulong sa kanyang pag-unlad. Para sa kanyang ina, kahit na mag-improve siya, hindi ito mahalaga. Total, ang bata ay nasa ikalimang baitang na. Naiintindihan niya na ang kanyang anak ay palaging nahihirapan sa maraming bagay. Ang tanging bagay na natitira ay ang figure skating kaya umaasa siya na kahit papaano ay hindi ito mabibigo rito. Natanto muli ni Inori na pinoprotektahan siya ng kanyang ina. Ang kanyang ina ay palaging sobrang nag-aalala sa kanya, ngunit para kay Tsukasa, hindi ganoon ang kaso. Nakaramdam din siya ng sobrang pagkabagabag. Inisip ni Inori na pinahihirapan na naman niya ang lahat. Biglang pinuri siya ng isang maliit na bata, sinasabing ang kanyang damit ay napakaganda. Sinabi pa ng batang iyon na gusto niyang matuto ng figure skating gaya niya sa hinaharap. Nagsimula ring mapagtanto ni Inori ang isang bagay. Hindi siya nagbago, kundi hindi pa siya tunay na nagbabago. Sa sandaling ito, ang lahat ay iba na kaysa noon. Siya mismo ay isa ng figure skater. Nagpunta si Inori upang sabihin sa kanyang ina ang nasa loob ng kanyang puso. Gusto niyang gawin ito anuman ang maging resulta. Nangako siya na balang araw ay magiging isa siyang atleta na maipagmamalaki ng kanyang ina. Patuloy siyang gumawa ng mga pangako, matatag na mga salita na susubukan niya ang kanyang makakaya. Handa na rin si Inori na lumaban ng buong lakas. Bago pumasok sa kompetisyon, ninais ni Inori na kumalma muna. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paghawak sa 2 strap ng outfit ni Tsukasa. Humingi rin siya muli ng paumanhin sa kanyang coach. Umaasa pa rin si Tsukasa na ibibigay ni Inori ang lahat anuman ang maging resulta. Anuman ang mangyari, hindi siya magagalit kahit magkamali ito sa lahat. Kung mabigo man siya, ang dalawa sa kanila ay babalik lamang sa simula at magsisimula muli. Siya mismo ay palaging handa para doon. Nagpa siya si Inori na ibibigay niya ang lahat at pagkatapos ay magsimula na. Nagsimula ang musika at nagsimula ang pagtatanghal. Ang kanyang unang talon ay nabigo ngunit nagninangning pa rin siya na parang walang nangyaring mali. Ang susunod na spin jump ay isang ganap na tagumpay ng may kadalian. Sunod-sunod niyang nakukuha ang mga galaw na direktang nagbibigay ng puntos. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Inori ng tunay na kagalakan. Ang kanyang ina ay umiiyak na. Kahit na natisod ang kanyang anak sa simula, hindi ito sumuko. At pagkatapos ay dumating ang mapagpasyang sandali. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay si Inori sa isang talon at isang kamanghamanghang good job landing. Sinundan niya ito ng isa pang spin. Gumawa si Inori ng isang bagay na ikinagulat maging ni Tsukasa. Nagsagawa siya ng isang sit spin na may broken leg style. Natutunan at pinraktis ito ni Inori ng mag-isa. Ang kanyang pagtatanghal ay natapos sa isang magandang pagyukod. Ang mga manonood ay nagbigay ng dumadagandong na palakpakan para kay Inori. Nasaksihan ni Rayaka ang buong pagtatanghal ni Inori. Ang maliit na batang babae na pumuri kay Inori kanina ay nanood din at pumalakpak para sa kanya. Muling yumukod si Inori upang pasalamatan ang mga manonood. Hindi makapaniwala ang kanyang ina na ang kanyang anak ay ganito kalakas. Labis ding naantig si Tsukasa. Masayang nag-fist bump ang guro at estudyante sa isa't isa. Dumating na rin ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na si Mika. Sa pagkakataong ito, tinanong siya ng ina ni Inori kung anong uri ng atleta ang gusto niyang maging.
Sumagot si Inori, an Olympian. Inamin ng kanyang ina na hindi niya maalis ang paningin sa kanya. Tunay na ang kanyang anak ay kamangha-mangha. Nagpasalamat siya kay Inori sa pagbibigay ng kanyang makakaya. Matapos pagdaanan ito, ang mag-ina ay nagkaunawaan ng mas mabuti. Ang lahat ay labis na naantig sa pagsaksi sa sandaling ito. Ang kabuoang score ni Inori ay 12.64 at kasalukuyan siyang may hawak na unang pwesto. Pagkatapos ay turn na ni Rayaka. Determinado siyang talunin si Inori. Humakbang din siya sa ring. Yumukod siya sa lahat at pagkatapos, nang magsimula ang musika, sinimulan ni Rayaka ang kanyang pagtatanghal. Ang kanyang pagbubukas ay lubhang kahanga-hanga, kahit si Inori ay inamin ito. Nagpa siya si Rayaka na dapat niyang matandaan ang bawat galaw ng malinaw at isagawa ang mga ito anuman ang mangyari. Ngunit pagkatapos, sa kanyang susunod na talon at landing, may problemang naganap. Parehong napansin ni Tsukasa at ng kanyang coach na si Nachi ang issue. Ang combo na pinlano ni Rayaka ay hindi na maisasagawa. Naniniwala pa rin si Nachi na may pagkakataon pang manalo. Biglang nagbago ng lubusan ang ekspresyon ni Rayaka. Natanto rin niya na may mali. Bakit nabigo ang kanyang talon at bakit hindi niya maidugtong ang combo? Maaari bang matatalo na siya? Si Nachi mula sa sidelines ay lubhang nag-aalala para sa kanyang estudyante. Ang kailangan lang niyang gawin ay sundin ang mga tagubilin ng kanyang coach. Sapat na iyon. Hindi maintindihan ni Rayaka kung bakit siya nagkakaganyan, lalo na ngayong nanonood ang kanyang mga magulang. Taos-puso niyang ninais na itama ang kanyang mga pagkakamali. Nagsimula siyang magsagawa muli ng mga combo moves, ngunit sa paggawa nito, hindi siya makakuha ng karagdagang puntos. Nangangahulugan iyon na nilabag niya ang mga regulasyon. Ang pagtatanghal ni Rayaka ay natapos na. Sa sandaling iyon, si Rayaka ay labis na sumama ang loob. Agad siyang tumakbo palayo. Pagkatapos nyon, hindi nagalit si Coach Nachi sa kanya sa anumang paraan. Hula niya na nakalimutan ng bata ang kanyang routine. Umaasa siya na matatanto ni Rayaka ang mahalagang aral na ito at makinig pa sa kanya sa hinaharap. Mahinang inamin ni Rayaka na totoo ito. Humingi rin siya ng paumanhin sa kanyang coach. Natanto niya na ang lahat ng kanyang mga pagkakamali ay nagmula sa sarili niyang katigasan ng ulo. Marahil ay oras na para baguhin niya ang kanyang personalidad. Sa katunayan, wala siyang magagawa ng maayos kapag siya ay nag-iisa. Tinawag siyang hangal ni Nachi. Huwag kang magmabait sa akin, sabi niya kay Nachi. Ang mga bagay na inireklamo ni Rayaka ay sa katunayan ang kanyang mga kalakasan. Ang mapagmataas na saloobin na iyon ang nagpaiba sa kanya. Kaya umaasa si Nachi na maging sarili na lamang si Rayaka. Hindi niya kailangang ibaon ang kanyang mga emosyon para lamang sa kapakanan ng iba. Kahit na napakasakit ng matalo, hindi niya dapat patayin ang apoy ng kanyang kalooban. Ang kabiguan ay ina ng tagumpay. Sa susunod, ang dalawa sa kanila ay magsisimula muling magkasama. Sabay nilang aayusin ang mga bagay na ayaw nilang iwanang hindi nababago. Tumawa at umiyak si Rayaka ng sabay, na para bang kumakain ng 10 tumpok ng dumi. Ang kanyang score ay 11.7, na naglagay sa kanya sa ikatlong pwesto. Lumapit din si Inori. Sa pagkakataong ito, hindi na nang ahas si Rayaka na magsalita ng may pagmamataas gaya ng dati. Sinabi ni Inori sa kanya na gustong-gusto niya ang mga oras na nag-uusap at nagpa-practice sila ng magkasama. Iminungkahi niya na ang dalawa sa kanila ay magpatuloy sa skating ng magkasama. Sa pagkarinig nito, agad na natuwa si Rayaka. Ang dalawa sa kanila ay bumalik sa pagiging magkaibigan na nagtutulungan pasulong. Pagkatapos ay oras na para sa award ceremony. Matagumpay na tumayo si Inori sa tuktok ng elementary level rankings. Si Rayaka ay nahihiya ngunit tinanggap pa rin ang tulong ni Inori. Tumiti sila ng magkasama at pagkatapos nyon, oras na para sa Novice Division Competition. Binigyang pansin ng lahat ang kompetisyong ito. Mayroon pang mga kamera na nag-iir nito ng live sa TV. Ipinaliwanag ni Rio na ang dahilan ay dahil kay Hikaru. Ngayon ay alam na ni Inori ang kanyang pangalan. Sobra siyang kinabahan, natatakot na baka muling kutsain bilang pritong hipon. Gaya ng inaasahan, hindi na natandaan ni Rio si Inori sa anumang paraan. Dito ay nakatagpo rin ni Tsukasa ang kanyang idol na si Sonny Dori muli, ang nakakuha ng silver medal sa Olympics noong mga nakaraang taon. Nagsimula na ring ay anunsyo ng mga kalahok ang kanilang mga skating order. Lumitaw si Hikaru at sumang-ayon ang lahat na siya ay kamangha-mangha. Nagpa siya si Inori na maingat na panoorin muli ang pagtatanghal ng kanyang kaibigan.
Ang kalahok na may hawak ng unang pwesto ay may 78.44 points at ngayon ay turn na ni Hikaru. Magpapalakpak na sana si Inori ngunit agad na inagaw ni Ryo ang pagkakataong iyon. Nagsimula ang musika at ganoon din ang pagtatanghal. Nagsimula si Hikaru, ganap siyang nag-transform sa ibang tao. Ang kanyang mga galaw ay lubhang matalas at bihasa. Sino mang nanonood ay hindi man lang makakurap. Mahinhin na dumula si Hikaru sa ritmo ng musika. Ang kanyang mga spin at landing ay napakagaan at swabe. Sa ngayon ay wala pang ginagawang anumang pagkakamali si Hikaru, tunay na karapat-dapat sa titulong Queen of Novice. Ibinigay niya ang lahat at iniwan ang mga manonood na humahanga. Ang pagtatanghal ay nag-aalab pa rin. Sunod-sunod na combo mula kay Hikaru. Ang kanyang antas ay halos walang kapintasan. Patuloy siyang nagsasagawa ng mga mahihirap na figure skating techniques at pagkatapos ay tinapos ni Hikaru ang kanyang pagtatanghal sa isang galaw na higit pa sa hindi kapanipaniwala. Ang tanging naisigaw ni Inori ay hindi ito kapanipaniwala at ang huling score ni Hikaru ay 77. Sa 97 points, syempre ang unang pwesto ay sa kanya. Inisip ngayon ni Inori ang mga salita ni Hikaru. Nagtaka siya kung kailan siya mismo makatayo sa parehong entablado gaya ng kanyang kaibigan. Kumaway pa si Hikaru kay Inori. Inamin ni Tsukasa na ang bawat galaw ni Hikaru ay isang highlight, ngunit bilang kapalit, nagtataka siya tungkol kay Sonidori na naging coach nito. Malinaw na ang mga galaw na iyon ay hindi itinuro sa kanya. Pagkatapos nyon, agad na ninais ni Inori na hanapin si Hikaru ngunit aksidente niyang nakasalubong muli ang misteryosong lalaking iyon. Sa pagkakataong ito, nadulas pa siya at nahulog. Mapalad na nailigtas siya, muli siyang natakot. Iniisip na namatay na ang lalaki. Sinubukan niyang gamitin muli ang parehong trick sa bote ng tubig. Nagpunta si Tsukasa upang hanapin ang kanyang estudyante at nasaksihan ang lahat. Nang pipigilan na sana niya si Inori, nadulas din siya at nahulog. Inakala ni Inori na may isa pang taong namatay na. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang paggamit ng tsaa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay na si Tsukasa. Ang misteryosong lalaki ay nagkamalay na rin ilang sandali matapos iyon. Nakilala siya ni Tsukasa. Hula rin ni Inori na mukha siyang kamukha ng gold medalist na iyon. Siya ay si Jan Yodaka. Inamin niya na siya nga ito. Natandaan din niya si Tsukasa dahil nakita na niya ito noon sa Japan Championships. Ang pagtatanghal na iyon ay nag-iwan ng malalim na impression kay Yodaka. Si Yodaka rin ang naghatid kay Hikaru sa bahay at ngayon ay natanto ni na Inori at Tsukasa na ang coach ni Hikaru ay siya. Gusto ni Inori na iparating sa kanya ang pasasalamat nito. Nakiusap siya na sana ay maghintay pa ang kanyang kaibigan ng kaunti pa kahit ang kasalukuyan niyang antas ay elementarya pa lamang. Itinuring ito ni Yodaka na tunay na kahangalan dahil ang kasalukuyang sarili ni Inori ay hindi kabilang sa mundong ito. Kahit na mag-ensayo siya sa buong buhay niya, hindi siya kailanman makakapag-skating ng mas mahusay kaysa kay Hikaru. Labis na sumama ang loob ni Tsukasa sa mga salitang ito. Hindi niya inaasahan na ang isang Olympic champion ay walang alam sa kapangyarihan ng sarili niyang mga salita. Inisip ni Yodaka na silang dalawa ay sadyang nagkamali sa pag-unawa sa isa't isa dahil ang pagsasabi niyon ay walang pagkakaiba sa pagpapahiwatig na naniniwala si Tsukasa na matatalo niya ito. Ngunit si Tsukasa ay handa ring tumanggap ng tunggalian sa kanya, hindi pinapansin kung sino ito o kung sino si Tsukasa. Ngunit iaalay ni Tsukasa ang kanyang buong buhay upang gabayan siya sa tagumpay dahil hindi siya ang magpapasya sa hinaharap nito. Ang balita tungkol sa tagumpay ni Hikaru ay malawakang ibinabalita sa telebisyon. Ang mga kakilala ni Tsukasa ay nanunood din at nagulat silang matuklasan na nandoon din siya, isang bagay na hindi nila inaasahan. Samantala, naghihintay sina Tsukasa at Inori na dumating sina Mika at ang kanyang ina. Silang dalawa ay mayroon ding mga bagay na gustong sabihin sa isa't isa ngunit patuloy silang nagpapakundangan sa isa't isa at pagkatapos ay naglaro ng bato-bato pick upang magpasya. Sa huli, natalo si Inori at kailangang maunang magsalita. Nagtanong si Inori tungkol sa level 1 exam, hindi alam kung gaano ito kahirap. Sinabi ni Tsukasa na sa kasalukuyan niyang kakayahan, madaling makakapasa si Inori. Humingi rin ng pahintulot si Inori na kung papasa siya sa exam, gusto niyang makipagkompetensya sa level 1 tournament bago ang summer break. Malinaw na dahil nanalo siya ng unang pwesto ngayong araw, masayang-masaya siya kaya gusto niyang dalhin ang pakiramdam na iyon ng higit pa, gustong lumahok sa mas maraming kompetisyon upang makakuha ng mas maraming karanasan at hindi na gustong mapag-iwanan pa. Sinuri ito ni Tsukasa at nalaman na ang susunod na lokasyon ay sa Kyoto.
Nagpatuloy si Tsukasa sa pagbibigay ng pampatibay loob sa kanyang estudyante, sinasabi sa kanya na iangat ang kanyang ulo dahil total ay naging isa na siyang tunay na atleta. Lalo na, huwag makinig sa mga paninirang puri ng iba. Anuman ang gusto nilang sabihin, hayaan mo lang silang magsalita. Hindi mahalaga kung magsisimula ka ng maaga o huli. Natanto ni Inori na ang kanyang guro ay tila huli na ring nagsimula gaya niya. Humingi rin siya ng paumanhin sa pagtatanong ng ganoon. Nagtaka si Tsukasa kung ang pagsasabi ba tungkol sa kanyang sarili ay makakatulong. Gusto lang niyang maintindihan ni Inori na hindi niya kailanman binalak na ikumpara o i-pressure ito at kaya tinanggap niyang ikwento ang tungkol sa kanyang sariling paglalakbay kahit na hindi niya talaga gustong pag-usapan ito. Unang itinanong ni Inori kung sa anong edad nagsimulang mag-skating ang kanyang guro. Sabi ni Tsukasa ay sa edad na 14. Iyon ay noong nakita niyang nagtanghal si Yodaka at kaya nagpasya siyang simulan ang kanyang karera mula roon. Ngunit ang pera at oras ay hindi nagpahintulot sa kanya. Hindi rin siya nang ahas na umasa sa kanyang mga kamag-anak kaya sumuko siya at nagpatuloy na lamang sa high school. Isang araw, sa wakas ay dumating ang swerte. Tinulungan si Tsukasa ng isang tao, ang pangalan niya ay Mako Kago. Dahil sa pagtulong sa kanya, naipakilala siya sa isang part-time job. Ang asawa nito ay nagkataong isang manager. Hindi na makasali si Tsukasa sa anumang club dahil walang gustong tumanggap sa isang random na high schooler. Ngunit gamit ang sweldo mula sa kanyang trabaho, sumali siya sa ilang klase. Doon ay sinubukan niyang masanay sa mga bagay-bagay at matuto ng mag-isa. Gayunpaman, wala pa rin siyang sapat na karanasan upang pumasok sa mga kompetisyon. Pagkatapos graduate, humingi ng pahintulot si Tsukasa na huminto sa kanyang trabaho at nagpas siyang maghanap ng ibang karera na mas angkop para sa kanyang sarili. Hindi hanggang sa edad na 20 na naging coach si Tsukasa. Muli siyang tinulungan ng isang tao at naging isang ice dancer, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Hitomi. Ang dalawa sa kanila ay nag-ensayo ng husto ng magkasama, ngunit ang mga kondisyon at sitwasyon ay hindi nagpahintulot kaya kailangang huminto muli ni Tsukasa. Ngunit pagkatapos ay nanalo siya sa loterya muli. Nakatagpo niya si Mo at nakatanggap ng tulong nito. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Mako at ng kanyang asawa si Tsukasa upang magpatuloy sa pagtatrabaho. Ang kondisyon ay kailangang magpatuloy siya sa skating para maipagpatuloy niya ang kanyang hilig muli sa suporta ng buong pamilya ni Mako. Inisip niya na mananalo siya sa All Japan Tournament ngunit sa huli, pang-4 na pwesto lamang ang nakuha niya. At pagkatapos ay hindi nagtagal pagkaraan yon, pumanaw si Mako. Labis na nabigla si Tsukasa. Pagkatapos nyon, nagpatuloy siya sa paghahanap ng trabaho at pagkatapos ay ipinakilala siya ni Hitomi sa kanyang kasalukuyang trabaho. Iyon ang paraan kung paano niya nakatagpo si Inori at naging pinakaunang estudyante ni Tsukasa. Sinabi rin niya ang mga salitang ninais niyang sabihin kanina, iyon ay ang tungkol sa pagdiriwang ng tagumpay ni Inori. Kailangan nilang magdaos ng party dahil ang manalo ng unang pwesto ay hindi madali. Kararating lang din ng ina ni Inori at ni Mika kaya kailangang ipagpaliban ang dalawa sa ibang pagkakataon. Bigla ring hindi inaasahang nakatagpo muli ni Tsukasa ang asawa ni Mo. Pagkatapos nyon, lumabas sila para magsushi ng magkasama at nag-usap. Hindi siya makapaniwala na kahit hindi sila malayo sa isa't isa, hindi sila kailanman nagkontakan. Sinubukan ni Tsukasa na magsinungaling ngunit hindi ito naging kumbinsido anuman ang kanyang gawin. Patuloy siyang nahuhuli. Pagkatapos nyon, agad niyang sinuri ang lahat ng gamit ni Tsukasa. Inamin niya na ginagamit pa rin ni Tsukasa ang mga ito kahit itinapon na niya ito ng 10 beses. Pagkatapos nyon, muling nagsinungaling si Tsukasa, sinasabing hindi siya gutom. Muli ay hinalok si Tsukasa ng tulong mula kay Kago. Hula niya na hindi nakipag-ugnayan si Tsukasa dahil nahihirapan siya at nahihiya. Tapat na inamin ni Tsukasa na dahil inisip niya na ang pamilya nila ay hindi kanya. Ayaw niyang maging pabigat sa kanilang pamilya. Ayaw niyang maging isang taong umaasa sa iba. Hindi pa rin makapaniwala si Tsukasa na ang mag-amang ito ay nagpapatuloy sa kanilang mga lumang gawi. Pagkatapos nyon, bumalik si Tsukasa sa bahay na walang laman ang tiyan. Inisip niya kung gaano kaganda kung makakain na lang niya ang lahat ng mga tirang kanin na iyon. Pagkatapos ay hindi inaasahan, ninais ni maliit na yon na makipag-usap pa sa kanya. Noong oras na iyon, hindi pa rin niya natutupad ang pangakong binitawan niya kay Mako. Dumating din si Kago sa bahay. Dala niya ang sulat ni Tsukasa na pinulot niya sa kalsada. Pagkatapos nyon, hinatid si Tsukasa ng mag-ama sa kanyang part-time job. Muling kinumpirma ni Tsukasa na hindi na siya angkop na manirahan sa bahay ni Kago.
Tinanong siya pabalik ni Kago tungkol sa trabaho ni Tsukasa bilang coach. Ipinaliwanag ni Tsukasa ng simple na gusto niyang tulungan ang isang tao na tunay na maging isang skater. Gagawin niya ang lahat upang suportahan ang kanyang estudyante. Sabi ni Kago, ganoon din ang kanyang asawa. Ang lahat ay palaging para kay Tsukasa. Inamin ni Tsukasa na nakaramdam siya ng labis na pagkasala. Wala pa siyang naigaganti kay Mako na anuman. Ngunit naniniwala si Kag na marami nang nagawa si Tsukasa. Nasaksihan ng kanyang asawa ang lahat ng pagsisikap ni Tsukasa. Bukod doon, siya at si Yo ay lubos ding nagpapasalamat kay Tsukasa. Naging sinag ng pag-asa si Tsukasa para kay Mako. Balik sa kasalukuyan, umiyak ng husto si Tsukasa. Kinain din niya ang pagkaing ibinigay ni Yo sa kanya. Nang sumunod na araw, nagpadala ng mensahe si Tsukasa at nangakong bibisita sa pamilya ni Kago. Maaga sa umaga, nagising si Tsukasa mula sa isang nightmare na dulot ng mga salita ni Yodaka noong huling pagkakataon. Nangako rin siya sa kanyang sarili na tatalunin niya ito at magiging pinakamahusay na coach sa mundo. Sumigaw siya ng napakalakas na nagising din si Yo kasabay niya. Pagkatapos ay naghanda sila para sa West Japan Championship. Makakaharap ni Inori ang maraming malalakas na kalaban sa Kyoto. Ang ilan sa mga pinakamahusay na skater ay sinasanay upang manalo. Ang score gap kumpara sa Mo tournament ay 8 puntos. Sa madaling salita, kailangan niya ng higit sa 20 puntos. Sa makatuwid, wala nang pagpipilian si Inori kundi i-update ang kanyang programa ng may 2 karagdagang double jumps. Tila patuloy ang pagpapatong-patong ng mga problema para kay Tsukasa dahil bukod sa lahat, mayroon ding certificate exam. Ngunit hindi inaasahan, masaya ang nararamdaman ni Inori. Mayroon siyang lihim na gustong sabihin sa kanyang coach. Iyon ay noong linggo, nagawa niyang makakuha ng isang double jump. Tuwang-tuwa si Tsukasa, halos maglaway na sa tuwa. Malaki na ang kanyang in-improve nang hindi pa niya ito tinuturuan. Nagpa siya si Inori na ipakita sa kanyang coach ang kasasabi pa lamang niya, ngunit pagkatapos nyon ay natapos siyang pinadapa sa yelo. Pinalakas pa rin ni Tsukasa ang kanyang loob sa halip na punahin siya. Ngayon ay nagdala rin siya ng tablet upang i-record ang training progress nito. Ipinilit ni Inori na hindi siya nagsisinungaling sa anumang paraan. Pagkatapos ay umupo ang dalawa ng magkasama upang mag-analyze. Sabay nilang itinuro ang mga pagkakamali sa postura ni Inori. Pagkatapos nyon, patuloy siyang sumubok muli upang maging perpekto ito, ngunit pagkatapos ng 77-49 na beses, hindi pa rin ito gumana. Naubusan na ng lakas si Inori. Inisip ni Tsukasa na dapat na silang huminto para sa araw na ito, ngunit iginiit niya ang paggawa nito anuman ang mangyari dahil ang lahat ng kanyang mga kasing edad ay nagawa na ito. Natanto ni Tsukasa na nagiging masyado siyang naiinip at malupit sa kanyang sarili, kaya kailangan niya itong muling ipaliwanag ng malinaw sa kanya. Hindi niya dapat ikumpara ang kanyang sarili sa sinuman. Ang kailangan lang niya ay patuloy na i-improve ang kanyang sarili sa bawat segundo at bawat minuto. Nandoon pa rin ang oras kaya hindi na kailangang magmadali. Ang paglampas sa bawat paghihirap ay magpapabuti sa kanila sa hinaharap. Nanambalik ang sigla ni Inori matapos ang mga pampatibay loob na salitang ito. Bigla ring naalala ni Tsukasa ang isang bagay. Naisip niya ang tungkol sa kanyang sarili at pagkatapos ay ibinalik ito rito. At pagkatapos ay nagpasya siya na ang coach ay hindi rin magpapatalo sa kanyang estudyante. At pagkatapos ay sa wakas ay dumating na ang exam day. Biglang nabangga si Tsukasa ng isang maliit na batang babae. Natanto ni Hitomi na siya ay si Suzu Komodo. Pangalawa siya sa Novice B tournament noong nakaraang taon. May isa pang taong lumitaw. Naghahanap din siya ng isang tao. Si Inori naman ay nanghuhuli ng mga uod upang pakalmahin ang kanyang sarili. Bigla siyang nakakita ng mga kalapati na lumilipad. Nang suriin niya, nakakita siya ng isang batang babae na nakaupo sa gitna ng kawan. Ang batang iyon ay umiiyak din. Nagpa siya si Inori na matapang na makialam ngunit natakot siya sa mga kalapati. Pagkatapos nyon, pinagtulungan pa siya ng mga ito. Lumabas na ang batang iyon ang hinahanap ng lalaki. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Uday Jacques at si Emma ang pumunta rito upang kumuha ng level 1 test. Natuwa si Inori na mayroon siyang kasamang tulad niya. Nagpasalamat si Emma kay Inori para sa kanyang katapangan. Pagkatapos ay oras na para sa grupo ni Uday na magrehistro at pagkatapos ay oras na para sa pagsusulit. Ang buong grupo ay pumila ng maayos upang kumuha ng pagsusulit. Nagsagawa si Emma ng isang kahangahangang spin.
Inamin ni Inori na mukha itong kapareho ng pagtatanghal ni Hikaru at pagkatapos ay parehong nakapasa sina Emma at Inori sa level 1 ng magkasama. Si Suzu, sa kabilang banda, ay sabik na makipagkompetensya sa level 7 free skating competition. Biglang lumapit si Tsukasa upang itanong kay Uday kung libre ba ito. Matapos malaman na libre ito bukas, nakiusap siya kay Uday na turuan siya kung paano mag-coach ng mga jumps. Kinaladkad siya palayo ni Hitomi, iniisip na hindi ito magandang ideya. Hindi sila dapat basta-basta humihingi ng tulong sa ibang coach dahil ang skating club ni Uday ay napakasikat, tiyak na tatanggi silang tumulong. Ngunit determinado si Tsukasa at sinabing hindi siya natatakot. Ang coaching career ay minsan lang dumating sa buong buhay. Hindi inaasahan, pumayag si Uday na tumulong. Nang sumunod na araw, ang magkabilang panig ay nagpatuloy na magkita muli. Muling nagpasalamat si Tsukasa kay Uday sa kanyang tulong ngunit nakita ito ni Uday bilang isang magandang bagay dahil ang magkabilang panig ay maaaring magbahagi ng mga paraan sa isa't isa. Nag-usap din si Uday tungkol sa kanyang sarili at kay Emma. Inamin niya na ang kanilang sitwasyon ay halos kapareho ng kay Inori. Labis na naantig si Tsukasa nang marinig iyon at pagkatapos ay nagsimula na ang training session. Si Inori ang unang nagtanghal. Lubos na humanga si Uday sa kanya. Nalaman niya na si Inori ay nag-skating pa lamang sa loob ng 4 na buwan. Iyon ay lalong nagpagulat sa kanya dahil napaka-steady ng kanyang pag-skating. Pagkatapos ay sumunod ang kanyang mga salita ng mataas na papuri para kay Inori. Sobrang nahiya si Inori na namula ang buong mukha niya. Pagkatapos ay nagtanong si Uday tungkol sa talon na gustong pag-usapan ni Tsukasa. Nagtaka siya kung mayroon bang partikular na issue. Ipinaliwanag ni Tsukasa na ito ay ang double jump. Ang kanyang mga paa ay medyo mas mabagal kaysa sa dati. Kahit na mayroon siyang bilis, madalas siyang nahihirapan sa psychological pressure. Direktang nakakaapekto iyon sa kanyang paggalaw bago ang talon. Pagkatapos makinig, inamin ni Uday na iyon mismo ang ninais niyang sabihin. Hindi iyon inaasahan ni Tsukasa. Pakiramdam niya ay medyo kulang siya sa tiwala sa kanyang sarili dahil kamakailan lamang siyang nagsimulang magturo ng skating. Hindi siya sigurado kung siya ay tama o mali. Iyon ang nagparamdam sa kanya ng sobrang pagkabalisa at kawalan ng kasiguruhan sa dapat gawin. Inisip ni Uday na hindi na niya kailangang mag-alala dahil bilang dating skater, tiyak na mayroon siyang matalas na mata sa obserbasyon. Pagkatapos ay nakiusap si Uday kay Emma na magsagawa ng isang double jump. Nagsimulang mag-obserba si Tsukasa. Nagsagawa si Emma ng isang magandang double jump. Itinanong ni Uday kay Tsukasa ang kanyang impresyon. Inamin ni Tsukasa na ito ay napakaswabe at maganda. Hula niya na hindi nito ginamit ang buong lakas nito upang makakuha ng momentum. Gusto ni Uday na malaman ang higit pang mga detalye. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na ito ay sinasadyang paglikha ng isang trajectory mula A hanggang B sa huling ritmo. Ang postura ni Emma ay bahagyang nagbago. Inamin ni Uday na itinama rin niya ang banayad na pagkakaibang iyon. Kinilala rin niya na si Tsukasa ay napakabihasa. Hindi lahat ay may ganoong uri ng kakayahan. Hula ni Uday na ang pinakamalaking problema ni Tsukasa ngayon ay ang kanyang kawalan ng tiwala. Sabi niya, may nagsabi rin sa kanya ng parehong bagay noon. Umaasa si Uday na silang dalawa ay magre-relax na lang at patuloy na mag-skating ng masaya ng magkasama. Pagkatapos sa hapon, oras na para maghiwalay. Nangako si Inori na balang araw ay mahahabol din niya si Suzu. Magsisikap siya upang harapin ang parehong sina Suzu at Hikaru. Sinabi rin ni Uday na si Emma ay hindi rin mapag-iiwanan. Nangako siya na direktang haharapin sina Inori at Tsukasa sa darating na tournament. Tinanggap ng magkabilang panig ang hamon na ito at pagkatapos, sa isang kurap ng mata, dumating na ang araw na iyon. Dumating si Tsukasa kasama si Inori at ang kanyang ina. Lumitaw si Uday na nakasuot ng isang napaka-stylish na suit. Maraming mga kalahok ang dumating upang lumahok. Silang lahat ay mga malalakas na kalaban. Mayroon pang 2 malalaking skating rings dito. Isang batang babae ang lumitaw at ipinakilala ang sarili kay Inori. Siya si Sara Shishido. Kasama rin siya sa parehong level ni Inori. Pagkaalis ni Sara, nabangga niya ang isa pang batang babae. Ang isang ito ay mukhang hindi masyadong palakaibigan. Ang kanyang personalidad ay medyo bastos at agresibo. Bago pa siya makapagsalita ng anuman, pinatigil si Sara ng isa pang batang babae. Inamin ni Inori na napakaraming karibal dahil kung gusto niyang maabot ang tuktok ng lipunan, kailangan niyang harapin silang lahat. Si Tsukasa gaya ng dati ay nanatiling ganoon pa rin.
Gusto pa rin niya na ang kanyang estudyante ay huwag masyadong mag-alala. Bumalik siya sa changing room upang maghanda. Natanto ni Inori na may nakalimutan siya at ang bagay na iyon ay lumabas na kanyang skating shoes. Nagtaka si Inori kung nasaan ang kanyang malita. Nagsimula siyang mag-isip pabalik. Naalala niya ang oras sa tren. Si Inori ay tinulungan ng isang matandang babae na ilagay ito sa luggage rack. Humingi rin ng paumanhin si Inori sa kanyang coach pagkatapos nyon. Sabi ni Tsukasa, tatawag siya sa hotline para sa tulong. Inamin din ng ina ni Inori na ang bahagi ng pagkakamali ay sa kanya. Sinubukan niyang manatiling mahinahon para hindi makaramdam ng pagkabalisa ang kanyang anak. Sabi ni Tsukasa, nahanap na niya ito. Sa sandaling iyon, ang malita ay nasa station number 10. Kahit na medyo malayo ito, nagpasya siya na siya ang pupunta. Sinabihan niya si Inori na mag-warm up ng maigi at ihanda ang lahat. Determinado siyang ibalik ito sa oras para sa kompetisyon ng kanyang estudyante. Humingi muli ng paumanhin si Inori sa kanyang coach, ngunit itinuring pa rin ito ni Tsukasa na parang wala lang. Pinili pa niyang tumakbo doon nang naglalakad. Determinado siyang makabalik bago ang event ng kanyang estudyante. Si Inori na nasa changing room pa rin ay sinisisi ang sarili sa lahat. Bigla niyang naalala ang mga salita ni Yodaka. Pagkatapos ay ayaw niyang hayaan ang sarili na mapagkamalan ng ganoon. Hindi siya dapat mawalan ng pag-asa ng ganoon. Hindi niya dapat bigwan ang kanyang guro. Hindi inaasahan, katatapos lang suriin ni Uday ang schedule muli dahil isang kalahok ang nag-withdraw. Ang mga laban ay naisulong ng mas maaga. Sa makatuwid, kung hindi makakabalik si Tsukasa sa oras, mapipilitan siyang mag-withdraw. Gusto pa rin ni Inori na mag-warm up. Gusto pa rin niyang gawin muna ang kailangan niyang gawin. Nahanap na ni Tsukasa ang malita. Maswerte rin siyang nakahabol sa tren pabalik sa tamang oras. Ang kompetisyon ay patuloy pa rin. Kara-rating lang ni Inori at ng kanyang ina matapos tapusin ang kanilang warm-up. Katatapos lang ni Sarah ng kanyang pagtatanghal na may kabuoang score na 23.7. Iyon din ang nangungunang score. Gusto ni Inori na mag-warm up sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, nag-warm up siya kasama ang kanyang programa. Inamin din niya na hindi siya makapagsagawa ng double jump nang walang maayos na run-up. Ngunit dahil sa kanyang coach at dahil gusto niyang manalo para sa kanyang sarili, nagpa siya si Inori na tiyak na tatalunan niya si Sarah. Naniniwala siya na ang taong naging siya ngayon, isang tunay na atleta, ay dahil sa kanyang coach kaya hindi niya ito dapat bigwan. Nakabalik na rin si Tsukasa sa tamang oras. Ang kanyang katawan ay basang-basa sa pawis. Tuwang-tuwa si Inori na makita ang kanyang mga skates. Handa na rin si Emma para sa kanyang pagtatanghal. Ang Group 3 ay tinatawag na sa pangalan. Dumating sina Inori at Tsukasa sa tamang oras. Matagumpay silang naka-check-in upang magpatuloy sa pakikipagkompetensya. Muling nagpasalamat si Inori sa kanyang coach mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nangako siya na sa pagkakataong ito, hindi niya bibigwin ang kanyang coach. Nagkaroon ng pag-uusap sina Tsukasa at Uday tungkol sa kanilang estudyante. Inamin nila na ang edad na ito ay napakaselan. Pagkatapos ay nag-warm up ang buong grupo ng magkasama. Naramdaman ni Tsukasa na maayos na ang lahat para kay Inori ngayon. At pagkatapos ay tapos na ang oras. Ang lahat ng mga atleta ay bumalik sa kanilang mga upuan. Ang unang kalahok na magtatanghal ay si Kana. Nagsimula ang musika at nagsimula siyang sumayaw. Ang kanyang estilo ay napakakul na may kalmadong mukha, hindi natitinag sa pabago-bagong mundo. Ang kanyang tekniko ay hindi dapat maliitin. Tumalon siya ng napakataas at pagkatapos ay bumaba, na nagdulot ng lamat sa yelo. Tinapos ni Kana ang kanyang pagtatanghal na may kabuoang score na 23.03. Agad niyang nakuha ang ikalawang pwesto sa leaderboard. Habang naghahanda si Inori, nabangga niya ang isang masungit na batang babae. Sinabihan siya ng kanyang coach na kumalma, alam na hindi ito sinasadya ni Nori. Ngunit naglakad palayo si Ritsuki nang hindi nagsasabi ng anumang salita. Susunod ay turn na ni Ritsuki. Nagpakita rin siya ng napakalakas na simula ngunit sa kasamaang palad ay bumaba siya mismo sa lamat na iniwan ni Kana. Muli siyang nagkalkula upang mabawi ang mga puntos na nawala sa kanya gamit ang dalawang spins at isang matagumpay na landing. Inisip niya na nagawa niyang isalba ang kanyang score. Nagtapos siya na may kabuoang score na 23.28. Binawi niya ang ikalawang pwesto mula kay Ka. Ang susunod na kalahok ay si Mihi. Determinado rin siyang talunin si Sarah. Ipinakita niya ang kanyang pagtatanghal ng may matatag na pagsasagawa. Kinilala ng lahat ang kanyang talento habang nag-skating. Patuloy niyang iniisip ang tungkol kay Sarah.
Kailangan lamang niyang magtanghal ng mas mahusay kaysa kay Sarah. Tiwala siya na sa pagtatanghal na ito, malalampasan niya si Sarah. Ang huling score ni Mihi ay 23.24. Muli niyang nakuha ang ikalawang pwesto ngunit nabigo siya dahil hindi niya natalo si Sarah. Katatapos lang isuot ni Inori ang kanyang minamahal na skates. Naramdaman niya na ang lahat ay nasa lugar na sa wakas. Nagsimula na rin siyang humakbang sa rink ngunit hindi niya nakalimutang humawak sa dalawang strap ng jacket ni Tsukasa. Itinanong niya sa kanyang coach kung dapat ba siyang kumuha ng risks gaya ng ginawa ng iba, ngunit ninais lamang ni Tsukasa na panatilihin ng kanyang estudyante ang mga bagay sa pinakasimpleng paraan hanggat maaari. Sinabi niya rito na sapat na ang sundin lamang ang programa ng tama ng may tamang ritmo at tamang mga galaw. Ninais niya na ipakita nito sa lahat kung ano ang tunay na pakiramdam ng tagumpay. At pagkatapos ay oras na para magsimula ang kanyang pagtatanghal. Wala pang 3 segundo ay nadulas siya at nahulog ng malakas. O hindi, kalamidad, tapos na ang lahat, o tila ganoon. Mapalad na ang aktwal na pagtatanghal ay hindi pa opisyal na nagsisimula. Dumating din si Emma para panoorin ang pagtatanghal ni Inori. Nagsimula ang musika at nagsimulang magpahayag ng sarili si Inori. Ang kanyang pagbubukas ay napakaganda at swabe. Ang lahat ay napakaganda. Ang kanyang unang talon ay perpekto pa rin. Patuloy na dumulas si Inori sa ring. Sinulit niya ang parehong bilis at kagandahan. Sa lahat ng oras, naalala niya ang mga salitang itinuro ng kanyang coach. Natanto niya ang kahalagahan ng pagsasama ng kanyang sarili sa kanyang mga skates. Ang susunod na 2 double jumps ay flawless din. Biglang napansin ni Tsukasa ang mga palatandaan ng muscle fatigue sa kanya ngunit patuloy na sumulong si Inori. Naalala niya ang mga galaw na minsang isinagawa mismo ni Tsukasa. Kung kaya ito ng kanyang coach, kailangang kaya rin niya. Agad na ginawa ni Inori ang mismong routine na iyon. Natanto ni Tsukasa na iyon ay ang sarili niyang mga galaw. Pagkatapos ay inilunsad ni Inori ang kanyang signature jump. Ligtas siyang bumaba, ibinibigay ang lahat ng natitira sa kanya. Iniunat niya ang kanyang mga braso at inarched ang kanyang likod hanggang sa abot ng makakaya. Patuloy siyang umiikot ng swabe ng walang tigil. Tinapos ni Inori ang kanyang pagtatanghal na may isang flawless na perfect 10 finish. Ang mga manonood ay nagbigay sa kanya ng dumadagandong na palakpakan. Masayang-masaya rin si Inori ngunit pagkatapos ay bumagsak siya sa yelo. Natanto ni Tsukasa na ang kanyang estudyante ay na-strain ang mga kalamnan sa pagbibigay ng lahat. Susunod ay ang pagtatanghal ni Emma at ang score ni Inori ay inanunsyo rin. Sa kahangahangang mataas na 24.32 points, siya na ngayon ang nasa tuktok ng leaderboard. Ang kondisyon ni Inori ay na-diagnose bilang isang sprained ankle. Kailangan niyang pumunta sa ospital para sa isang masusing pagsusuri ngunit nakiusap si Inori na manatili pa ng kaunti upang panoorin ang pagtatanghal ni Emma. Gusto rin niyang makita kung anong rank ang matatapos niya. Pinayagan ni Tsukasa ang kanyang estudyante na gawin ito. Ang dalawa sa kanila ay bumalik sa rink nang magkasama sa tamang oras para simulan ni Emma ang kanyang pagtatanghal. Inilagay ni Uday ang kanyang buong tiwala sa kanyang estudyante. Pagkatapos ay dumating ang kamangha-manghang pagpapakita ni Emma. Ang kanyang mga unang galaw ay napakalambot at maganda. Isang spin ang jump na sinundan ng isang maselang landing, napakagaan na halos hindi ito kapani-paniwala. Nagpatuloy si Emma sa paghahatid ng isang pagtatanghal na parehong mapanghikayat at natatangi. Upang maabot ang puntong ito, tiniis niya ang hindi mabilang na mga paghihirap. Patuloy na dumulas ng mahinhin si Emma kasama ang musika. Maging si Inori na nanunood mula sa gilid ay kailangang aminin na si Emma ay higit na bihasa kaysa sa kanya. Mula sa kanyang mga galaw hanggang sa kanyang mga talon, hindi lahat ay makapagtatanghal ng ganoon. Ito ang resulta ng karanasan na naipon ni Emma sa paglipas ng panahon. Patuloy na gumamit ng mga combos si Emma, pinagsasama ang maraming mahihirap na tekniko. Hindi inaasahan ni Tsukasa na gagamitin niya ang pinakamahirap na teknik na pinapayagan sa level 1 sa pagtatanghal na ito. Ibinihos ni Emma ang lahat ng kanyang sakit sa yelo. Susunod ay isang napakagandang talon. Ito ay isang flying camel spin. Opisyal na tinapos ni Emma ang kanyang pagtatanghal. Matapos panoorin si Emma, binawi ni Sarah ang kanyang mga salita tungkol sa level 1 na masyadong madali. Tunay na napakaraming talented na tao. Labis na naantig si Emma ng kanyang coach. Ang dalawa ay nagyakap para sa tagumpay na nakamit pa lamang nila. Pagkatapos ay inanunsyo ang score ni Emma. Nakakuha siya ng 25.57 points, isang record-breaking score para sa tournament.
Napilitang pumunta si Inori sa ospital kaagad pagkatapos nyon. Hindi siya nakasali sa award ceremony. Ang mainit ang ulong si Ritsuki ay labis na nagalit sa kanyang kabiguan. Higit na nakakagulat, sina Sara at Mihi ay sasali sa parehong club kasama niya sa huli. Tunay na napakaliit ng mundo. Iyon ang katotohanan kaya kailangang tanggapin ito, aking kaibigan. Ang free skating competition para sa mga novice B na batang babae ay naganap din. Si Suzu ay ganap na handa para sa lahat. Tiwala siya na sa taong ito ay tatalunan niya si Hikaru. Pagkatapos ay ang Group 1 ay may 6 na minuto para mag-warm up. Bumalik si Inori kasama ang kanyang coach at ang kanyang ina. Gusto ni Tsukasa na magsimulang magpahinga si Inori mula bukas. Hindi siya mag-e-ensayo muli hanggang taglagas dahil sa ngayon, ang kanyang binti ay bagbog na sa pagtatrabaho. Kung magpapatuloy siya, maaari itong humantong sa isang stress fracture. Kung mangyari iyon, tiyak na hindi makakapag-ensayo si Inori sa loob ng maraming buwan. Umaasa si Tsukasa na maiintindihan ito ni Inori. Humingi rin siya ng paumanhin dito dahil pagkatapos ng araw na ito, natanto niya na marami pa rin siyang pagkukulang bilang coach. Nangako siyang mag-improve para hindi na muling makaranas ng injury ang kanyang estudyante. Sa pamamagitan ng kompetisyong ito, naunawaan din ni Inori ang maraming bagay. Lumabas na hindi lamang siya ang nangarap na maging isang professional athlete. Mayroon ngang maraming iba pa na mahilig sa figure skating gaya niya, at lahat sila ay nagbigay ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap. Kahit na nagsimula siya ng mas huli kaysa sa kanila, determinado si Inori na huwag itong gamitin bilang dahilan upang sumuko. Sa lalong madaling panahon, babalik siya. Determinado siyang manalo sa susunod na kompetisyon gamit ang sarili niyang lakas. Naniniwala rin si Tsukasa sa kanyang estudyante. Nag-organisa pa siya ng isang maliit na award ceremony para sa kanya. Kahit na silver medal lamang ito, masayang-masaya si Inori dahil ito ang pinakaunang medalya sa kanyang buhay. Sigurado si Tsukasa na sa susunod ay tatutok sila sa gold medal ng magkasama. Tinanggap ito ni Inori ng may tiwala. Ang Novice B Girls Competition ay natapos na. Muli ay nakuha ni Hikaru ang unang pwesto kasama ang gold medal. Mapait na tinanggap ni Suzu ang pagiging pangalawa kay Hikaru muli. At pagkatapos ay isang taon na ang lumipas mula noong unang kompetisyon ni Inori. Ang ikalawang Mo tournament ay nagsimula. Sa taong ito, bumalik siyang mas malakas kaysa noon. Hindi na siya isang takot na baguhan. Ang spin ng jump combinations ni Inori ay umabot na sa isang ganap na ibang level. Ang kanyang score pagkatapos ng pagtatanghal ay inanunsyo, 58.19 points. Siyempre, agad na nakuha ni Inori ang number 1 spot sa leaderboard. Nagpatuloy siya upang makuha ang championship title sa Level 5 Women's Free Skating event. Sa puntong iyon, si Inori ay pumasok na sa ika-6 na baitang at nakapasa sa kanyang ika-5 entry exam. Isang level na lamang at maaari na siyang makipagkompetensya laban kay Hikaru. Biglang nakita ni Ryo si Yodaka. Nilapitan niya ito at nakiusap na maglaho sa lugar na ito, huwag kailanman makialam kay Hikaru muli. Dahil sigurado si Ryo na mananalo si Hikaru sa Olympics nang hindi nangangailangan ng coach na tulad ni Yodaka. Naiintindihan niya ang tunay na pagkatao ni Yodaka ngunit wala itong sinabi sa kanya at naglakad palayo. Gayunpaman, gusto pa rin malaman ni Ryo ang tunay na dahilan kung bakit iniwan ni Yodaka ang figure skating. At pagkatapos ay pumayag na rin siyang makipag-usap kay Ryo. Ibinunyag niya na ang pumipigil kay Hikaru ay ang sarili niyang hindi pagkakaunawaan. Masayang-masaya si Tsukasa sa lahat ng mga tagumpay na nakamit ni Inori sa ngayon. Ang susunod na antas ay level 6. Sigurado siya na magiging isa itong mahirap na hamon. Ang proseso ng pagsasanay ni Inori ay nagpatuloy pagkatapos nyon. Nagawa na niya ang lahat ng mga galaw mula sa mga nakaraang level, ngunit sa ngayon, ang pinakamahirap ay lumabas na ang axel. Alam ni Tsukasa na marami nang sumuko dahil hindi nila makuha ito. Malinaw na ang axel ay may sariling kakaibang katangian. Ganap itong kabaligtaran ng iba pang mga tekniko. Patuloy na nabibigo si Inori. Pagod na siya at kailangang magpahinga. Inamin mismo ni Inori na ang axel ay napakahirap. Kinilala niya na ang kanyang takeoff speed ay naging mas mabilis kaysa noon. Sinabi ni Tsukasa sa kanya na habang mas mabilis ang bilis, mas malakas ang centrifugal force. Nagbigay din siya ng isang halimbawa at ipinaliwanag ito ng mas malinaw para maintindihan niya. Agad na nakuha ni Inori ang problema kaya ninais ni Tsukasa na i-apply niya ito sa kanyang mga spins. Pagkatapos ay ninais niyang subukan muli agad.
Hindi inaasahan, nagpakita si Hitomi at ninais na sumama si Tsukasa sa kung saan. At pagkatapos ay nakilala niya si San Odori. Si Ryo ay anak din nito. Nagsimulang manginig si Tsukasa dahil isa pala siyang diehard fan nito. Sa araw na iyon, pumunta siya rito bilang isang magulang. Hindi alam ni Tsukasa ang layunin ng pagpupulong na ito. Ipinaliwanag ni San Odori na ang kanyang anak ay nag-aalala sa kanyang progress sa Mo competition kaya ninais niyang humingi ng pahintulot para sa kanyang anak na mag-ensayo sa club ni Tsukasa minsan o 2 beses sa isang linggo. Sabi ni Ryo, iyon ay dahil lamang ang matalik niyang kaibigan na si Soda ay nandoon. Idinagdag niya na maaari siyang pumunta kahit saan basta't hindi niya kailangang harapin ang bastardong iyon. Hula ni Tsukasa na dapat iyon ay si Yodaka. Naalala niya ang pakiramdam ng koneksyon ni Hikaru. Inamin niya na may nakakatuwa tungkol dito. Iminungkahi rin ni Hitomi na hayaan si Tsukasa na sanayin si Ryo kahit na 1 taon pa lamang siyang coach. Itinuturing siyang isang malaking asset sa club. Ipinagpatuloy niya ang pagmamayabang tungkol sa mga nagawa ni Tsukasa. Umaasa rin si San Odori na makatanggap ng gabay mula sa kanya. Hindi inaasahan, gusto lamang ni Ryo na mag-ensayo kasama ang head coach. Agad siyang pinagalitan ng kanyang ama. Pagkatapos ay inisip ni Ryo na hindi naman ito mahalaga dahil hindi naman siya kailanman may kukumpara kay Hikaru o sa sarili niyang ama. Sa sorpresa ng lahat, yumukod ang kanyang ama kay Tsukasa. Humingi siya ng paumanhin sa paghingi ng pabor at sa mga pagkukulang sa kung paano niya pinalaki ang kanyang anak. Umaasa siya na buong pusong gagabayan ni Tsukasa si Ryo. Medyo na-overwhelm si Tsukasa dito. At pagkatapos ay turn na ni Inori na magulat dahil ang batang lalaki na minsang kumot siya sa kanya bilang pritong hipon ay magsasanay na kasama niya. Si Ryo naman ay tanging ang matalik niyang kaibigan na si Soda lang ang pinapansin. Ang dalawa ay agad na nagmadaling kumapit sa isa't isa. Binanggit ni Tsukasa na si Ryo ay kasalukuyang nasa level 5. Sa pagkarinig niyon, natuwa si Inori. Agad niyang ninais na lapitan ito para maging magkaibigan ngunit hindi man lang nito matandaan kung sino siya. Ganap niya itong binaliwala. Pagkatapos niyon, tumalon si Ryo sa skating. Nagsagawa siya ng isang magandang double axel. Alam ni Tsukasa na iyon ay isang bagay na namanan niya mula sa kanyang ama dahil hinahangaan at sinusundan na ni Tsukasa si San Odori mula pa noong middle school. Kaya ngayon ay sigurado siya na maraming namana si Ryo mula sa kanyang ama. Nagpakita pa rin si Ryo ng kawalang bahala kay Inori. Sinabi pa niya na para umabant sa level 6, kailangang makuha ang isang triple combo. Sinabi niya kay Inori na huwag isiping pareho silang dalawa dahil ang mga galaw ng mga lalaki ay mas mahirap kaysa sa mga babae. Para kay Inori naman, pareho silang nakatutok sa iisang layunin. Pagkatapos nyon, pinuri pa rin ni Tsukasa ang huling talon ni Ryo bilang mahusay. Sigurado siya na iisipin ni Ryo na parang sa kanyang ama ito ngunit hindi ganoon ang nakikita ni Tsukasa. In-analyze din niya ito para maintindihan nito. Ang kanyang ama ay nakatutok sa taas habang siya ay nakatutok sa pagtakip ng mas malaking distansya. Kinilala ni Tsukasa na napakabihasa nito sa swabe na pag-aayos ng kanyang postura habang nasa hangin. Patuloy siyang nagbigay sa kanya ng maraming papuri. Tiwala siya na sa hinaharap, si Ryo ay magiging isang mahusay na atleta. Na-overwhelm si Ryo sa mga papuring ito. Pagkatapos ay bigla niyang naalala ang mga salita ni Yodaka. Ang kanyang saloobin ay agad na nagbago ng 360 degrees. Ayaw niyang magmukhang naiintindihan siya ni Tsukasa ng masyadong maigi. Pagkatapos ay umalis na siya. Hindi siya naniwala sa anuman sa mga papuring iyon. Balak din ni Ryo na umuwi agad. Sinubukan pa rin niyang magtanong kay Inori ng higit patungkol kay Tsukasa. Matapos malaman ang marami, inamin niya na siya nga ay isa lamang hindi kilalang coach. Inisip pa niya na baka turuan siya nito ng ilang masasamang gawi. Medyo nabigo si Inori sa salubing ito. Muling pinagtibay ni Ryo kung kaya ba ni Tsukasa na magsagawa ng double axel. Sigurado siyang hindi nito kaya. Itinuring niyang knave si Inori dahil umaasa siya sa isang taong walang mga tagumpay. Kung gusto niyang lumayo pa, dapat siyang magpalit ng coach. Nagalit si Inori. Isinigaw niya na tiyak siyang mananalo kahit pasanayin ni Yodaka si Hikaru, mananalo pa rin siya. Gusto niyang maghintay si Ryo at tignan. Sigurado itong imposible. Ipinahayag ni Inori na magsasagawa siya ng double axel at makikipagkompetensya sa Novice A competition at siya ang tatalo kay Hikaru. Nakikita pa rin ni Ryo ang kanyang mga salita bilang isang bagay na imposible ngunit determinado si Inori na kaya niya itong gawin. Hindi maintindihan ni Ryo kung bakit napakalakas ng tiwala niya.
Ninais niya na sana ay kasing confident din niya ito. Nakita ni Tsukasa na magkasama ang dalawa. Nanatiling determinado si Inori na ipakita sa kanya kung gaano kahanga-hanga ang kanyang coach. Humakbang si Tsukasa upang itigil ang kanilang pagtatalo. Hindi niya alam kung ano ang pinagtatalunan nila na kasama siya. Naglakad palayo si Inori, iginigiit na wala itong kinalaman sa kanya. Gusto pa ring makipag-usap ni Tsukasa kay Ryo. Sinisikap niyang umakto na parang hindi siya nahihiya. Gustong matuto ni Tsukasa ng higit pa tungkol sa kanya. Itinanong niya kung kailan nagsimulang mag-skating si Ryo. Sabi ni Ryo ay dahil ang kanyang ama ay isang atleta kaya napilitan siya rito. Sa madaling salita, iyon lang iyon. Bilang isang coach, bakit siya nagtatanong ng mga random na bagay? Umalis si Ryo, nangangakong darating pa rin siya para mag-ensayo. Muling lumitaw si Inori at sinabi sa kanya na gusto na niyang maabot ang level 6 agad. Gusto rin niyang matutunan ang triple double axel combo. Kailangan niyang manalo sa Novice A competition. Aksidenteng nahulog niya ang isang tumpok ng mga libro at umalis. Pagkatapos ay tinulungan siya ng kanyang coach na pulutin ang mga ito. Silang dalawa ay nag-usap pa rin ng magkasama. Pinag-usapan nila ang mga bagay na gustong trabahuhan ni Inori. Nag-aalala si Tsukasa na ang kanyang pagsasanay hanggang sa limitasyon ay baka magdulot ng muling pag-atake ng kanyang injury. Kinilala niya na ang proseso ng kanyang pag-unlad ay tunay na kapansin-pansin. Gusto pa ring malaman ni Tsukasa ang tungkol sa pagtatalo ni Inori kay Ryo. Nahiya na naman si Inori. Binanggit niya na tumangkad siya ng 4 centimeters. Ang kanyang katawan ay napakalakas na ngayon. Mula sa isang walang silbing tao, naging isa siyang bihasang atleta. Nagbabago ang lahat sa paglipas ng mga taon. Nagsagawa si Inori ng isang double axel mismo sa lupa. Ito ang kanyang paraan ng pagpapatunay sa kanyang coach na kaya niyang gawin ang triple double combo. Medyo nagulat si Tsukasa sa kanyang estudyante. Inamin din ni Inori na hindi pa niya ito maisasagawa sa yelo. Sa pagkarinig niyon, lalong nagulat si Tsukasa. Nagpasya siyang bigyan siya ng espesyal na pagsasanay. Silang dalawa ay magtutulungan upang maabot ang pambansang novice competition, itatapat lang ang kompetisyon kay Hikaru. Nag-fist bump ang coach at estudyante, handa na. Ang buong club ay nagsimula na sa training camp ng magkasama. Ang tag-init na ito ay magiging tantungan para sa lahat upang makakuha ng karanasan at sanayin ang kanilang mga sarili. Ang mga resulta ng darating na taglamig ay malilikha mula sa mga pagsisikap na ginawa sa tag-init na ito. Ang bawat miyembro ay nagbahagi ng kanilang mga personal na layunin. Patuloy na tinutukso ni Ryo si Inori. Ang dalawa sa kanila ay nananatiling parang apoy at tubig, palaging nagbabanggaan. Hindi inaasahan, dumating si Rayaka. Lalahok din siya sa training camp kasama ang lahat. Si Nachi ang aalalay sa mga miyembro ng club. Si Tsukasa mismo ang nag-imbita sa kanya. Ang layunin ay para pa rin magbahagi ng mga paraan ng pagtuturo ng magkasama. Kilala rin ni Rayaka si Ryo. Pinanatili niya ang isang masungit na saloobin tungkol sa lahat. Nakita niya si Rayaka bilang isang tanggang squid-faced na batang babae. Ito naman ay lumaban hanggat kaya nito. Sinuri ni Tsukasa ang mga layunin ng mga miyembro muli ngunit napansin niyang ang sheet ni Ryo ay ganap na walang laman. Nagsimula ang training camp pagkatapos nyon. Ginabayan ni Nachi ang mga miyembro. Maingat niya silang tinuruan ng pinakasimple at pinaka-epektibong jumping techniques. Nagdemo si Inori at nauwi sa pagkadapa. Patuloy siyang nagpaliwanag ng mas malinaw tungkol sa centrifugal force dahil kung master ito ng isa, papayagan ito ang pagkontrol sa trajectory gamit ang naaangkop na arc. Sa kabilang panig na ito, si Tsukasa ay nagbibigay din ng gabay. Si Ryo ay kino-coach at napakahusay ng pagganap. Ang buong club ay nagpapalitan sa pagpapractice. Dahil dito ay napagod sina Nachi at Hitomi. Si Tsukasa naman ay hindi napagod sa anumang paraan. Sa halip, puno siya ng kagalakan at sigla. Pagkatapos ng isang araw na pagsasanay, ang buong club ay nanatili sa isang malinis at maayos na sleeping room. Pagkatapos ay kumain sila ng masaya ng magkasama at nag-enjoy sa pagkain. Comfortable silang naligo at bumalik sa sleeping room ng magkasama. Ibinahagi ni Inori ang marami sa kanyang mga iniisip kay Rayaka. Nakisimpatya si Rayaka at umaasa na ang kanyang kaibigan ay hindi masyadong mag-aalala. Magiging maayos din ang lahat sa huli. Isang bagong araw ang nagpatuloy. Natulog ng mahimbing sina Rayaka at Inori na hindi na nila napansin ang anuman sa paligid nila. Sinubukan pa rin ni Tsukasa na lapitan si Ryo. Gusto niya itong tulungan ng higit pa. Pinanatili pa rin ni Ryo ang kanyang malamig at distansyadong saloobin. Ang training camp ay nagpatuloy.
Sinusubukan pa rin ni Inori na magsagawa ng double axel kahit na paulit-ulit siyang nadadapa. Determinado siyang magtagumpay. Itinuring niya itong parang isang espada na dadalhin sa arena. Tiwala si Tsukasa na kaya niya itong gawin. Sa wakas, ang susunod na talon ay naging matagumpay. Inisip ni Tsukasa na oras na para maghanda para sa pambansang kompetisyon. Nasaksihan din ni Hitomi ang eksena ng pagdiriwang nina Tsukasa at ng kanyang mga estudyante. Malinaw niyang nararamdaman na pareho silang sinusubukang kontrolin ang kanilang mga emosyon. Maaari bang ang kanyang mahusay na gabay ay hindi sinasadyang nakatulong sa isang future rival? Bumaling din siya kay Rayaka, ninais na makamit din ito ang higit pa. Inamin ni Rayaka na hindi na niya gustong matalo lalo na't hindi siya pwedeng matalo kay Inori. Nag-aalala pa rin si Ryo na baka sumasobra na siya sa paggawa. Wala na siyang magagawa pa. Nagsimulang mag-skating si Ryo sa musika. Kinilala ni Tsukasa na ang lahat tungkol sa kanya ay mahusay mula sa posture, bilis, jumping technique at mga galaw, lahat ay swabe. Lahat ay nakamit ang isang mataas na standard. Hindi niya maintindihan kung bakit sa kabila ng kanyang talento, napaka-negatibo pa rin niya. Sinubukan ni Ryo na magsagawa ng isang triple. Halos magtagumpay na siya ngunit kailangang tanggapin na hindi pa niya ito kaya. Patuloy na binigyan siya ni Tsukasa ng papuri. Pinagnilayan ni Inori ang gabay na kanyang natanggap. Gusto niyang gayahin ang talon gamit ang mga tagubaylang iyon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang run-up at isinagawa ito at muli, isa itong flawless na tagumpay. Nagulat ang lahat at hindi ito inaasahan. Tuwang-tuwa si Tsukasa dahil iyon ang triple saw. Hindi siya makapaniwala na nalampasan nito ang parehong hamon ng sabay. Buong puso niyang pinuri ang kanyang estudyante ngunit hindi pa rin ito nang ahas na tanggapin dahil hanggat hindi niya naisasama ang talon sa kanyang routine, hindi ito mabibilang. Samantala, natulala lang si Ryo ng mga 5 segundo. Naalala niya ang nakaraan, ang araw na lumipat si Hikaru para tumira kasama niya. Ang dalawa ay masayang nagsimulang mag-skating ng magkasama. Pagkatapos ay isang araw, nalamangan ni Hikaru si Ryo. Matapang siyang humingi ng pahintulot kay Yodaka na mag-ensayo gaya ng kanyang kaibigan ngunit itinuring siyang isang hadlang. Ang kanyang ama ay hindi rin ninais na abalahin niya ang Sinomon sa kanila. Palihim siyang lumabas at dumating si Tsukasa para hanapin siya. Inisip pa rin niya na nagawa na ito ni Inori kaya dapat turuan na lang siya ni Tsukasa. Para kay Tsukasa, hindi siya pumapabor sa Sinomon, lalo na't nangako siya sa ama ni Ryo. Ipinagtapat niya na kahit makarating siya sa pambansang kompetisyon, hindi pa rin niya kayang tumayo sa podium sa kasalukuyan niyang antas ng kasanayan. Medyo nabigo siya, ang kanyang ama ay nanalo ng Olympic silver medal habang siya ay wala lang. Ang mga taong may mas kaunting pagkakataon ay nakakamit ito habang siya ay mayroon ng lahat ngunit hindi pa rin magawa. Ibinihos niya ang kanyang puso kay Tsukasa. Inisip ni Tsukasa na sinusubukan niyang tularan si Yodaka. Sa katunayan, nagawa ni Yodaka ang lahat ng kanyang binanggit. Sobrang natuwa si Ryo nang marinig ang pangalan ni Yodaka. Kinilala ni Tsukasa na ang kanyang estilo ng skating ay mas katulad na ng kay Yodaka. Binanggit niya ang 2 bagay na pinakakinasusuklaman niya sa mundo, isa ay mga ipis at 2 ay si Yodaka. Hula ni Tsukasa na nakatali pa rin siya rito. Binuhat niya si Ryo at umalis. Balik sa ring, gusto niyang mag-skate si Ryo sa musika. Gusto rin niyang mag-skate mismo ng isang beses bago umalis si Ryo. Medyo nagulat ang lahat na makitang naghahanda si Coach Tsukasa para mag-skate. Umaasa si Inori na ididilat ni Ryo ang kanyang mga mata at papanoorin ng maayos ang kanyang coach. At pagkatapos ay oras na para magsimula. Gaya ng inaasahan, si Tsukasa ay napakaswabe. Ang kanyang mga pagliko ay napakabilis. Nagulat din si Ryo sa panonood sa kanya. Maging si Nachi ay inamin na hindi siya makapapag-skating ng ganoon sa kasalukuyan. Ang skating style ni Tsukasa ay hindi na maibubukod sa kay Yodaka. Kinilala iyon ni Ryo at sinundan pa ng mas maraming talon at tekniko mula sa kanya. Kinilala ni Inori na ang kanyang coach ay kahanga-hanga, suwabe at metikuloso sa bawat detalye, tunay na maganda at mahiwaga. Hindi inaasahan ni Ryo na maging ang mga galaw ng kanyang daliri ay napakabihasa. Isang malaking enerhiya ang nagmumula sa kanya. Hindi niya maalis ang kanyang paningin sa pagtatanghal ni Tsukasa. Inamin na niya ngayon na pagdating sa kadalisayan, nalamangan ni Tsukasa maging si Yodaka. Nagsimulang gayahin ni Tsukasa ang mga galaw at tekniko ni Ryo. Natanto ni Ryo na iyon ang bahagi kung saan siya nahulog. Nostalgic na nanood si Hitomi. Nagbigay siya kay Ryo ng ilang nakapagbibigay liwanag na payo.
Ipinaliwanag niya ng mas malinaw ang tungkol sa pagkatao ni Tsukasa. Ang lahat ng kanyang tagumpay ay nagmula sa kanyang pagtitiyaga, isang taong may hilig sa rink na mas higit sa kanino man. Natapos ang pagtatanghal ngunit ngayon ay oras na para linisin ang yelo kaya agad niya itong ninais gawin. Ang buong club ay nagtulungan. Patuloy na nakikinig ng maigi si Inori para sa mga papuring nakadirekta sa kanyang coach. Pagkatapos ay hindi niya nakalimutang tuksuhin si Rio. Pagkatapos ay oras na para bumalik. Binalika ni Rio ang kanyang survey sheet muli. Sa katunayan, wala pa rin siyang lakas ng loob na ibahagi ang kanyang mga layunin sa lahat. Nang sumunod na araw, dumating si Tsukasa sa rink ng napakaaga. Hindi inaasahan, dumating din si Rio ng maaga. Mayroon siyang gustong pag-usapan sa kanya. Sa pagkakataong ito, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang iabot ang kanyang survey sheet. Umiyak si Tsukasa habang binabasa ito. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga emosyon kasama ito. Inamin din ni Rio ang kanyang kahilingan para sa tulong ng coach. Hindi inaasahan, isang truck ang sumabog at ang taong sangkot ay lumabas na isang taong kakilala ni Tsukasa. Pareho silang masayang-masaya na makilala ang isa't isa. Siya ay isang espesyal na coach na inanyayahan ni Tsukasa. Siya ay si Kohako Kairen at pagkatapos ay handa na ang Part 2 Nanograms Training Camp. Ang buong club ay magsisimulang mag-practice ng ballet. Si Kairen ang magiging instructor para sa lahat. Ang unang bagay na ninais niya ay ang mag-warm up ang lahat. Pagkatapos ay matututunan nila ang mga susunod na aralin ng magkasama. Ang buong club ay nakatuon ng maigi sa gabay ni Sherwan. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa mga dance steps sa musika. Hindi makasabay si Inori sa lahat. Natanto ni Kairen na nakalimutan niya ang routine. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagpatuloy ang aralin. Patuloy na sinusubukan ni Kairen na ituro sa lahat ang kasing dami ng kaalaman, karanasan at insight hanggat kaya niya. Gusto niyang matandaan ito ng lahat at ay apply sa skating. Nangako si Inori na gagawin niya ito. Pagkatapos ay tapos na ang theoretical part. Oras na para mag-practice si Inori. Sa katunayan, napakahusay ng kanyang ginawa. Ang kanyang mga talon ay mas swabe kaysa dati. Tiwala si Tsukasa na ang lahat ng kailangan para makapasa sa level 6 test ay handa na. Natutunan din ni Rayaka ang maraming aral tungkol sa kanyang sarili. Natanto niya na huwag baliwalain ang mga bagay na tunay na kinakailangan at ngayon, ang lahat ng kanyang tinatahak ay tiyak na ang tamang landas. Matagumpay na nagsagawa si Rayaka ng isang triple saw. Pagkatapos ay nagpasya si Rio na huwag magpatalo sa kanino man. Nagsimula na rin siyang mag-skating at sumunod sa mga tagubili ni Tsukasa at naging matagumpay ang triple double combo para sa kanya. Sa pagkakita niyon, tumanggi si Rayaka na matalo. Pinraktes niya ito at nahanap na nakakagulat na madali. Si Inori na nakikita ang tagumpay ng kanyang dalawang kaibigan ay humingi rin ng pahintulot na praktisin ang combo na iyon kaagad. Ang training camp ay nagpatuloy sa paraang ito. Ang buong club ay nagpatuloy sa sabik na pag-aaral at pagpapractice ng magkasama. Ang lahat ay nag-improve. Si Inori partikular ay nagtagumpay sa lahat. Bago matapos ang training camp, ipinagdiwang ng buong club ang pagtatapos ng kurso gamit ang isang barbecue party. Hindi pa rin nakalimutan ni Inori at Rio na tuksuhin ang isa't isa. Ipinahayag niya na lamang siya ng 3 hanggang 2 laban dito. Ipinilit din niya na si Coach Tsukasa ay sa kanya. Nilabanan niya ang pahayag na iyon ng buong lakas. Ang buong club ay nagpatuloy sa paglalaro ng mga paputok. Patuloy na nagtatapat si Inori sa kanyang coach. Naghahanda na siya para mag-test para sa level 6. Taos-puso niyang ninais na pasalamatan ang lahat at magpaalam sa kanyang hindi masyadong magandang nakaraan. Ibinahagi rin ni Tsukasa na natanto na niya ang isang bagay ngayong araw. Siya mismo ay nagbago, pareho silang nagbago ng magkasama at ngayon, lahat ay bumuti ng malaki. Kinilala ni Inori na maaari na siyang tumayo ng hindi natutamba at ngayon ay nag-e-enjoy na siya rito. Tiyak na itutuloy niya ang pangarap na iyon. Ang susunod na araw ay gaya lamang ng dati. Bumalik pa rin si Mika sa bahay sa mahalagang araw ng kanyang nakababatang kapatid. Ang kanilang ina ay nagpuyat pa rin buong gabi sa paghahanda ng outfit ni Inori. Nag-aalala pa rin si Inori na baka hindi pa siya sapat na nag-improve, ngunit kinilala ni Mika na kapatid pa rin niya ito, lalo na't hindi na siya kasing hina ng dati. Naniniwala siya na makikita ng lahat ang mga pagsisikap ni Inori kaya hinimok niya itong patuloy na magsumikap. Maaga sa umaga, nagdasal si Tsukasa sa harap ng memorial photo ni Mako. Pagkatapos ay umalis na siya. Bumalik si Inori sa lugar kung saan napanalunan niya ang kanyang unang medalya noong nakaraang taon. Sa pagdating niya,
Nakatagpo muli niya si Hikaru. Maaga itong naghihintay, alam na darating si Inori. Hindi inaasahan, mas matangkad na si Hikaru kaysa kay Inori sa pagkakataong ito. Alam niya na ngayong araw ay ang level 6 test day ni Inori. Binanggit ni Inori na makikipagkompetensya na siya kay Hikaru. Humingi siya ng paumanhin sa pagpapahintay ng matagal sa kanyang kaibigan. Nagkasundo silang magkita muli sa All Japan's competition. Dumating si Tsukasa makalipas ang ilang sandali. Nakasalubong niya si Yodaka. Naalala pa rin niya ang mga naunang salita ni Yodaka. Natanto ni Tsukasa na oras na para patunayan ang kanyang naunang pahayag. Handa na ang coach at estudyante para sa lahat. Pagkatapos ay ibinigay ni Tsukasa kay Inori ang schedule ng test ngayong araw. Hati-hatiin natin ito at harapin ng magkasama, sabi niya. Nandoon din si Ryo ngayong araw. Pumunta siya upang maghanda para sa kanyang test din. Lumitaw si Sonidori at agad na nagpasalamat kay Tsukasa. Nanatili siyang tuliro gaya ng dati. Para sa kanya, ito ay simpleng pagpapahayag ng pasasalamat. Naalala ni Inori na ang lugar na ito ay nakatulong sa kanya na maibalik ang kapanatagan sa ilalim ng gabay ng kanyang coach. Sa katunayan, sa pagkakataong ito ay hindi na siya kinabahan at kaya oras na para magsimula. Nagsimulang magsagawa si Inori ng double axel. Natural na isinagawa niya ang talon ng madali. Opisyal na siyang nakapasa. Susunod ay ipagpapatuloy niya ang sumusunod na bahagi. Dinala ng kanyang ina ang kanyang costume. Susunod ay ang short program. Napakahusay ng ginawa ni Inori. Ang lahat ay perpekto, walang kapintasan. Hindi pa rin sanay si Inori sa pag-a-apply ng mga ballet poses sa kanyang routine. Pagkatapos ay turn na ni Ryo. Sumunod siya sa mga yapat ni Inori. Sa pagkakataong ito, wala nang dapat ikatakot o ipag-alala si Ryo. Nahanap na niya ang taong gusto niyang maging, walang iba kundi ang kanyang coach na si Tsukasa. Ang lahat ng combo jumps ni Ryo ay isinagawa ng perpekto. Ang lahat ay naging swabe at ngayon ay ang huling routine na ni Inori. Ito ang magtatakda ng kanyang level 6 rank. Nag-relax muna si Inori sandali. Dumating ang kanyang ina. Alam nito na medyo balisa ang kanyang anak. Nagpasalamat si Inori sa kanyang ina para sa lahat, sa pagpapahintulot sa kanya na mag-skate at maabot ang araw na ito. Hindi na siya isang walang silbing bata. Nagpahayag din ang kanyang ina ng pasasalamat sa kanyang anak. Ang mag-ina ay nagkaunawaan ng mas mabuti at lalong minahal ang isa't isa. Nagpalit si Inori ng bagong costume at handa na. Gusto pa rin ni Tsukasa na maibalik nito ang kapanatagan sa pamamagitan ng paghawak sa mga tali ng kanyang outfit. Naalala ni Inori ang mga pampatabay loob na salita ng kanyang coach mula sa simula. Ganoon pa rin noon at ganoon pa rin ngayon. Nag-fist bump sila muli at pagkatapos ay sinimulan ni Inori ang kanyang routine. Habang nagsisimula ang musika, nilubog ni Inori ang kanyang sarili sa kanyang pagtatanghal. Pareho silang magtiwala ni Tsukasa na magiging maayos ang lahat. Ang kanyang unang talon ay isinagawa ng perpekto. Ang lahat ay nagpatuloy ng walang kapintasan pagkatapos nyon. Ganap niyang pag-aari ang bawat galaw habang nag-skating. Naalala niya ang malulungkot na araw ng kanyang nakaraan. Oras na para kalimutan ang mga ito, oras na para magpaalam sa mahinang tao na naging siya noon. Ngayon ay kailangan niyang maniwala sa kanyang sarili. Ang pagsisikap ay nagbubunga sa huli. Pagkatapos ng ulan, lumilinaw ang langit. Sabay silang naghangad para sa isang mas maliwanag at mas magandang hinaharap. Ang pagtatanghal ni Inori ay walang kapintasan, isang perfect 100 sa bawat paraan. Nagbukas siya ng isang bagong langit para sa kanyang sarili. Ang kanyang mga combos at galaw ay napakaganda at pagkatapos ay tinapos niya ang kanyang routine. Ang lahat ng nanonood sa kanya ay labis na naantig. Walang makapigil sa kanilang mga luha at pagkatapos ay dumating ang pinakamahalagang bahagi, ang inanunsyo ng mga level 6 results. Balisa si Inori, nag-aalala na baka hindi niya matupad ang kanyang pangako kay Hikaru. Gusto ni Ryo na manatili siyang kalmado. Naniniwala siya na magiging maayos ang lahat. Noon lang ay ipinaalam din kay Ryo na nakapasa na siya. Hindi niya naitago ang kanyang kaligayahan at nakapasa na rin si Inori. Isang bagong paglalakbay ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.